Kabanata 1451 Sagot. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay labis na seryoso. Siya ay natigilan ng matagal at may natirang pagkabigla sa kanyang mga mata. Ang nakita niya ay isang bagay na hindi niya kayang paniwalaan at hindi niya matanggap. Hindi niya alam kung ano ang totoo o hindi. Patay na ang daw ng langit. Patay na ang daw ng langit. Narinig ni Wang Lin ito ng higit sa isang beses sa kanyang 2,000 taon ng pagsasanay. Sinubukan niyang hanapin ito ngunit walang natagpo ang sagot. Magulo ito, at walang makakita ng totoong pahiwatig tungkol dito. Marahil nga ay patay na ang daw ng langit. Ang mukha ni Wang Lin ay nananatiling mapatla habang tinitingnan ng Emperor Furnace at nakita ang Dao Spirit sa loob. Ang Dao Spirit na mabilis na gumagaling ay tila napansin ang titig ni Wang Lin. Ito ay nagbuga ng malalakas na ugong at ang mga mata nito ay nagpakita ng mapanlaban na titig. Tahimik na nag-isip si Wang Lin. Lahat ng nakita niya mula sa flowing time ay dumaan sa kanyang mga mata. Ang Dao Spirit na ito ay nabuhay ng matagal, kaya't hindi kayang ipakita ng flowing time ang lahat. Alam ni Wang Lin ito, nais lamang niyang makakita ng ilang pahiwatig tungkol sa Dao Spirit. Ngunit, nang ang spell na flowing time ni Wang Lin ay lumibot sa Dao Spirit, isang misteryosong pagbabago ang nangyari. Marahil dahil ito ay nasa Ancient Order Tomb, o dahil ang Dao Spirit ay may simpleng buhay. Mayroon lamang itong dalawang bahagi sa buhay nito. Gayunpaman, bilang resulta, mabilis na bumalik ang oras lampas sa limitasyon ni Wang Lin. Nagulat si Wang Lin, ngunit nanatili siyang kalmado at hindi tumigil. Pinayagan niyang magpatuloy ang flowing time na magbalik ng oras ng mabilis sa Dao Spirit. Pagkalipas ng hindi tiyak na oras, nakita ni Wang Lin ang unang bahagi. Ang espiritu ay kumikislap at ang liwanag ay nakakasilaw, na nagpapahirap upang makita ang loob. Habang ang liwanag ay kumikinang, ang Dao Spirit ay dahan-daang naglaho. Bagamat nakakasilaw ang liwanag, malinaw pa rin itong nakita ni Wang Lin dahil sa kanyang pagsasanay. Ang nakita niya ay dahilan kung bakit nagbago ang ekspresyon ni Wang Lin sa unang pagkakataon. Malinaw niyang nakita ang isang gintong pil na kasing laki ng ulo na mabilis na umiikot sa loob. Ang liwanag ay nagmumula sa loob ng pil na ito. Anong klase bang Dao Spirit ito? Ito ay malinaw na isang pil. Ang tinatawag na Dao Spirit ay ang espiritu lamang ng pil. Ngunit, hindi ito sapat upang magtulak kay Wang Lin na tumayo at halos mawala ng sarili. Ang talagang nagpatigil sa kanya ay ang sumunod na nangyari nang muling bumalik ang oras. Ang oras ay bumalik tulad ng isang lumaragasang ilog. Sa isang kisap mata, nagsimulang magbago ang pil, at ang pagbabago ay nag-collapse, na nagpapakita ng isang hindi kilalang sistema ng mga bituin. Ito ay hindi ang outer realm o ang inner realm. Tila ito ay umiiral sa loob ng oras mismo, at ang sinaunang aura na ibinubuga nito ay nagpaparamdam na ang inner realm at outer realm ay parang mga bata sa paghahambing. Mayroong hindi mabilang na mga planeta ng pagsasanay sa hindi kilalang sistemang ito ng mga bituin. Sa isang sulyap, makikita ang siyam na naglalagablab na planeta. Ang apoy mula sa mga planeta ay nakakatakot at nagpapalabas ng nakakasilaw na liwanag. Parang mga araw sila sa malawak na kalawakan. Isang 7 kulay na figure ang gumalaw ng parang anino sa mga bituin at pagkatapos ay initaas ang kanyang kamay. May isang berdeng singsing sa kanyang hintuturo. Inilag niya ang kanyang kanang kamay. Isa sa 9 na araw ay nanginig ng matindi at tumulak patungo sa taong nakasuot ng 7 kulay na roba. Ang walang katapusang distansya ay parang biglaang naputol, at ang alon ng init ay nagdulot ng panginginig ng espasyo. Imposibleng makita ng malinaw ang taong nakasuot ng 7 kulay na roba. Inilag niya ang kanyang kamay at ang natitirang 8 araw ay nagbago rin ng landas at nagsimulang magsara. Ang 9 na araw ay nagbanggaan sa harap ng taong nakasuot ng 7 kulay na roba, na lumikha ng isang hindi maipaliwanag na pagsabog. Para bang ang buong sistemang bituin ay malapit ng mag-collapse. Pagkalipas ng hindi tiyak na oras, nagsimulang magsanib ang 9 na araw, at habang patuloy ang pagbagsak, lumiit ang mga ito. Ang 9 na araw ay nagsanib sa isa, pagkatapos ang taong nakasuot ng 7 kulay na roba ay samuka ng isang bangkus ng 7 kulay na enerhiya. Puno ang enerhiya sa paligid niya at biglang lumiit. Ang tunog ng mga pagsabog ay umalingaw at isang gintong pil ang lumitaw. Ang marahas na apoy ay patuloy na nagsusunog sa paligid nito. Ang pil na ito ay iyon na nakita ni Wang Lin. Matapos niyang makita ito, biglang tumayo si Wang Lin at nagpakita ng isang ekspresyon ng pagkabigla. Ang nagpatigil sa kanya, bukod sa katotohanang ang pil ay pinino mula sa 9 na araw, ay ang pagkakakilanlan ng taong nakasuot ng 7 kulay na roba. Bagamat hindi niya nakita ang itsura ng tao, nakilala pa rin niya ito. Ang taong ito ay kapareho ng estatwang kinuha ni Wang Lin mula kay Greed. Tanging walang singsing sa hintuturo ng estatwa. Ang estatwa ay isang bagay na nakuha ni Greed dito,
at nakita niya ang taong iyon muli nang pumasok siya sa Ancient Order tomb. Hindi ito dapat naging dahilan para siya ay umatras. Tumayo siya at ang ekspresyon niya ay nagbago dahil sa pagkabigla, ngunit hindi ito sapat upang siya ay umatras. Tanging ang hindi maipaliwanag na takot at hindi paniniwala ang maaaring magpilit sa kanya na umatras, at ito ay nagmula sa sinabi ng taong nakasuot ng 7 kulay na robo habang hawak ang pil. Ang pagpapataas ng daw ng langit gamit ang isang daw pil ay hindi magandang pamamaraan. Kailangan kong makahanap ng ibang paraan upang mapabilis ang paglago ng daw ng langit na ninakaw ko. Ang pangungusap na ito ay nagdulot ng panginginig sa isipan ni Wang Lin, at hindi na niya kayang patagilid ang flow of time, kaya ito ay tumigil. Ang hindi paniniwala at takot ay nagpilit sa kanya na umatras ng ilang hakbang. Parang sapat na ang impormasyong iyon upang punitin ang kanyang katawan ng Ancient God kung hindi siya umatras. Ang pagkabigla ay sapat na upang siya ay mag-collapse. Pataasin ang daw ng langit, pataasin ang daw ng langit, pataasin ang daw ng langit, pataasin ang daw ng langit. Ang mga salitang ito ay umalingaw sa mga tainga ni Wang Lin at pinalitan ng lahat ng iba pang tunog. Pagkalipas ng matagal na oras, pinigilan ni Wang Lin ang pagkabigla at huminga ng malalim. Ano nga ba ang daw ng langit? Ang daw spirit na ito ay talagang ginamit upang pakainin ang daw ng langit. Sino ang taong nakasuot ng 7 kulay na roba? Ang Ancient Celestial Emperor. May kalituhan sa mga mata ni Wang Lin. Habang patuloy ang kanyang pag-alam, lalong naging misteryoso ang lahat. May malabong pakiramdam si Wang Lin, ngunit hindi pa rin niya naiintindihan ang lahat. Habang nakatayo siya roon, ang kalituhan sa kanyang mga mata ay lalong tumindi. Ang dugo ng daw ng langit. Ginawa ng All-Seer ang lahat upang makuha ang dugo ng daw ng langit sa Rain Celestial Realm. Sinabi ng Ashur Dragon Divine Emperor na nilunok niya ang dugo ng daw ng langit. Ang daw ng langit ay may dugo, at kailangan itong itaas gamit ang pil na ito. Ano nga ba ang daw ng langit? Pagninilay ni Wang Lin habang tinitingnan ang langit. Marahil ang daw ng langit ay isang kayamanan o isang pil o isang mabagsik na hayop. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay naging komplikado at naalala niya ang pagkakataon nang makita niya ang Nether Beast sa All Heaven. Ang hayop ay napakalaki at may ibang mundo sa loob nito. Nakatayo si Wang Lin doon na may malungkot na ekspresyon habang ang kanyang isipan ay unti-unting bumangon mula sa pagkabigla. Itinago niya ang kanyang mga haka-haka sa kanyang puso. Sa oras na ito, sa loob ng Emperor Furnace, ang rank 4 na daw spirit ay halos ganap ng gumaling. Ang mga ugong nito ay tulad ng lumaragas ang hangin. Gayunpaman, hindi na misteryoso ang daw spirit na ito para kay Wang Lin. Isang simpleng pil spirit. Kahit na ikaw ay pinino mula sa 9 na araw, nawalan ka ng karamihan sa iyong lakas sa loob ng mga hindi mabilang na taon. Dahil ikaw ay pinalad at hindi ginamit upang pataasin ang daw ng langit, hayaan mo ako na ang gumamit sa iyo. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap at dinilaan ang kanyang mga labi. Bumalik siya sa normal at pagkatapos ay tinitingnan ng pil at inilog ang kanyang kamay. Ang Emperor Furnace ay nayanig at ang apoy ay sumabog sa loob. Ang isang soul storm ay dumaan, na ininterrupt ang pagpapagaling ng Dao Spirit. Nagsimula nang mag-refine si Wang Lin, at personal siyang pumasok sa loob ng Emperor Furnace. Ang malalakas na tunog ng kulog ay umalingaw mula sa loob ng Emperor Furnace habang unti-unting lumilipas ang oras. Sa isang kisap mata, 3 araw ang lumipas, at isang malaking halaga ng puting gas ang lumabas mula sa furnace kasama ang isang amoy. Ang puting gas ay nagsanib sa mga ilog ng dugo na hindi pa gumuho. Ang anyo ni Wang Lin ay lumitaw mula sa puting gas. Nang inilag niya ang kanyang kamay, nawala ang Emperor Furnace at bumalik sa bituin sa pagitan ng kanyang mga kilay. Inilag niya ang kanyang kamay, at isang gintong pil na kasing laki ng ulo ay lumitaw sa harap niya. Ito ay lumulutang sa harap ni Wang Lin, na parang isang araw na sumusunog habang siya ay nakatingin dito. Nang maramdaman ni Wang Lin ang lakas sa loob ng pil, nagkaroon siya ng pakiramdam na kung pilitin niyang nguyain ito, siya ay sisibog, kahit pa ang kanyang katawan ng Ancient God. Kaya't hindi niya ito kinain, kundi ininhale na lang. Ang apoy ay nagmula sa pil at ininhale sa ilong ni Wang Lin. Ang mga tunog ng pagsabog ay nanggaling sa kanyang katawan at ang lakas ng apoy ay nag-alab sa loob niya. Nagdulot ito ng hindi inaasahang apoy sa kanyang kanang mata. Tila inaalis nito ang mga dumi sa loob ng Thunder Tattoo, kaya't naging mas totoo ito. Matapos ang Ethereal Fire, ang Dao Fire. Kapag umalab ang aking Dao Fire, magiging buo na ang aking Thunder at Fire Essences. Ngunit kulang ang pil na ito ng espiritu at mga ngailangan ng sakripisyo. Ngunit mas maganda ito dahil maaari ko itong dahan-dahan na i-absorb. Nag-inhale pa si Wang Lin ng ilang beses. Ang apoy sa loob ng kanyang katawan ay sumabog at isang komportableng pakiramdam ang bumalot sa kanyang katawan.
Tiningnan niya ang mga ilog ng dugo sa ilalim niya. Ang katotohanan na maraming humanoid beasts ang ipinanganak dito ay tiyak na may kaugnayan sa mga ilog ng dugo. Hindi gumuho ang mga ilog mula sa pulang fog kanina, kaya't hindi sila ordinaryo. Agad inilag ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at isang rift patungo sa storage space ang lumitaw. Ang mga malalakas na tunog ng kulog ay umalingaw mula sa rift at walang katapusang mga mosquito beasts ang dumaan. Kabanata 1452 Dakilang pagkalupig ng matandang laso. Ang mga hiyaw ng 100,000 mga hayop na lamok ay pumuno sa buong mundo. Ang pinuno nito ay ang hari ng mga lamok ni Wang Lin. Ang hari ng mga lamok ay labis na hari, at si Wang Lin ay parang ama nito. Paglipad mula sa lugar, agad na niyakap ng hari ng mga lamok si Wang Lin gamit ang malaking bibig nito. Bagamat matindi ang tingin nito at ang katawan nito ay naglalabas ng nakakatakot na aura, ang nararamdaman nitong kaligayahan at pagkapit ay tanging kay Wang Lin lamang ipinapakita. Nagpakita ng ngiti si Wang Lin at pinatnubayan ang ulo ng hayop na lamok. Pagkatapos, itinuro niya ang mga ilog ng dugo sa ibaba. Ang hari ng mga lamok ay umatungal at isang lamok ang bumaba. Uminom ito mula sa ilog ng dugo at narinig ang tunog ng pagpapaputok mula sa katawan nito. Hindi inaasahan, lumaki ito. Isang sinag ng dugo ang kumidlat mula sa katawan nito at ang aura nito ay tumindi. Tumungala ito sa hari ng mga lamok at umatungal. Ang mga nakapaligid na 100,000 mga hayop na lamok ay sumabay sa pag-atungal at nagtakbuhan patungo sa lupa sa ilalim ng pamumuno ng hari ng mga lamok. Mula sa malayo, ang lupa ay tila natakpan ng mga hayop na lamok. Napansin ni Wang Lin ang dugo sa ilog bago, at maaari itong magpasigla sa paglago ng mga mabagsik na hayop. Kung lahat ng 100,000 mga hayop na lamok ay uminom ng dugo, tiyak na lalakas sila. Nang makita ni Wang Lin ang mga hayop na lamok na lumalakas at nagiging mas mabagsik matapos uminom ng dugo, hindi na niya ito pinansin. Tumalikod siya upang tingnan ang mga labi ng sinaunang Diyos, sinaunang demonyo, at sinaunang demonyo. Ang tatlong angka ng sinaunang kaayusan. Ang tatlong ito ay ganap ng namatay, na nag-iwan lamang ng kanilang mga katawan. Hinaplos ni Wang Lin ang kanang kamay sa sinaunang demonyo. Habang ang kanyang pinagmula na enerhiya ay damaloy dito, bulong niya sa sarili, kung makikita ko ang katawan ng isang sinaunang demonyo na hindi pa ganap na namatay, marahil ang aking sinaunang demonyo avatar ay magiging buo. Matapos ang kalahating oras, ang mga ilog ay ganap na natuyo at walang natirang patak ng dugo. Tila kinuha na ni Wang Lin ang lahat dito. Pati ang plataporma sa likod ng sinaunang Diyos ay inilipat ni Wang Lin at inilagay sa kanyang imbakan. Pagbalik sa plataporma ng Rango 3 na nakuha niya mula kay Esteemed Lingdong, iniwasiwas ni Wang Lin ang kamay. Ang 100,000 mga hayop na lamok na lumaki ng isang beses ay pinaligiran siya, na nagdulot ng isang nakamamanghang tanawin. Ang kanyang tingin ay dumaan sa mga hayop na lamok at tumingin sa tatlong kasapi ng Ancient Order clan. Nananatili silang nasa parehong posisyon sa loob ng hindi mabilang na mga taon. Matapos magmuni-muni ng ilang saglit, hindi pinili ni Wang Lin na kunin sila. Tumalikod siya at lumipad palayo gamit ang plataporma ng Rango 3 sa pamamagitan ng isang nakatagong puwang. Pagkatapos umalis sa pinaglihiyang lugar, ang sumalubong kay Wang Lin ay makapal na ulap. Ang mga hayop na lamok ay umatungal at dumaan sa makapal na ulap na nagpapagalaw sa ulap. Nagmuni-muni si Wang Lin saglit at ang mapa ay lumitaw sa kanyang isipan. Pagkatapos matukoy ang daan patungo sa kailaliman ng libingan, kumislap ang kanyang mga mata. Ang plataporma ng Rango 3 ay tumuloy ng mabilis. Habang patuloy na gumagalaw si Wang Lin, ang mga saklap na sigaw ay umabot mula sa loob ng makapal na ulap. Marami ang mga hayop na humanoid sa loob ng ulap. Ngunit pinagkaguluhan sila ng maraming mga hayop na lamok bago pa man sila makalapit kay Wang Lin. Ang amoy ng dugo ay pumulibot kay Wang Lin habang patuloy siyang lumalakad ng kalmado. Sa daraanan, nakatagpo si Wang Lin ng isang grupo ng mga cultivator na mayroong 30 katao. Maliban sa isang tao na mayroong plataporma ng Rango 2, ang lahat ng iba pa ay may plataporma lamang na 10,000 talampakan ang lapad. Mabilis na gumagalaw ang kanilang mga plataporma, at sila'y lubos na maingat. Ngunit pinaligiran pa rin sila ng maraming hayop na humanoid at nahaharap sa isang matinding laban. Habang nagaganap ang kanilang madugong labanan, ang makapal na ulap ay gumalaw at isang napakalaking hayop na lamok ang lumabas. Ang malamig nitong tingin ay tumutok sa mga tao na pinaligiran ng halos 10,000 hayop na humanoid. Agad na nakuha ng paglitaw nito ang pansin ng mga 30 katao dito. Ano ang klase ng mabagsik na hayop na iyon? Isang bagong mabagsik na hayop ang lumitaw. Ngunit habang nagsisimula silang magtaka, bigla silang huminto. Puno ng takot ang kanilang mga mata. Ang sanhi ng kanilang pagtigil ay dahil pagkatapos lumabas ang unang hayop na lamok, sumunod ang walang katapusang mga hayop na lamok mula sa makapal na ulap.
Sa likod ng napakaraming hayop na lamok, isang napakalaking plataporma na may 30,000 talampakan ang lumitaw. Sa plataporma ay nakaupo si Wang Lin, na may puting buhok at puting kasuotan habang malamig na tinitingnan sila. Plataporma ng Ranggo 3. Ang mga mata ng matandang lalaki na nakatayo sa plataporma ng Ranggo 2 ay kumurot. Tumigil ang plataporma ni Wang Lin at iniangat ang kanang kamay. Ang mga nakapaligid na 100,000 hayop na lamok ay umatungal ng masaya at tumulak patungo sa mga hayop na humanoid. Nagsimula silang magsagawa ng masidhing pamamaslang na ikinagulat ng mga cultivator sa paligid. Hindi lamang nakikinabang ang mga cultivator sa mga hayop na humanoid, kundi pati na rin ang mga hayop na lamok. Tulad ng hangin, higit sa 10 hayop na lamok ang umatake sa isang hayop na humanoid. Isang malupit na labanan ang naganap habang pinapanood ng 30 na cultivator. Agad na natapos ang laban, ngunit halos 10,000 sa 100,000 hayop na lamok ang namatay. Ngunit ang buhay na lakas mula sa 10,000 hayop na humanoid ay nahati sa mga natirang hayop na lamok na nagpapalakas sa kanila. Matapos patayin ng 10,000 hayop na humanoid sa isang iglap, hindi naglaho ang mga hayop na lamok. Nakatutok sila sa mga cultivator na kanilang pinaligiran ng isang nakakabahalang tingin. Tila kayang mag-utos ni Wang Lin at sila'y magtutulungan. Tinutulungan ko kayo na lipulin ang mga hayop na iyon, kaya kailangan ninyong ibigay sa akin ang plataporma ng Ranggo 2. Ang malamig na tingin ni Wang Lin ay tumutok sa matandang lalaki na may plataporma ng Ranggo 2. Nagbago ang ekspresyon ng matandang lalaki at tila may sinusukat siya. Makalipas ang ilang saglit, tumalon siya mula sa plataporma ng walang salitang ibinanggit. Kasabay nito, lumapit ang plataporma kay Wang Lin, at ang mga lamok ay umalis sa gilid upang magbigay daan. Tiningnan ni Wang Lin ang plataporma. May kabuuang 312 na mga rune ito. Iniwasiwas niya ang kamay at ang plataporma ng Ranggo 2 ay kumalog. Lahat ng mga rune ay lumipad papunta sa plataporma ng Ranggo 3 ni Wang Lin. Ang plataporma na nawalan ng mga rune ay kumalog at lumiit hanggang sa tuluyang bumagsak. Ngayon, may higit sa 900 rune na sa plataporma ni Wang Lin. Ang kulay ng purpura nito ay napakadilim, halos itim. Nagpakita ito ng mga senyales ng pagbabago patungong plataporma ng Ranggo 4. Ranggo 3 pa rin. Wonder kung gaano pa kalayo para sa Ranggo 4, hindi na siguro malayo, hindi na pinansin ni Wang Lin ang mga cultivator at mabilis na lumipad palayo. Ang mga hayop na lamok na pinaligiran ng mga cultivator ay dumaan sa kanila at bumalik sa tabi ni Wang Lin. Gradual nilang nawala sa kalayuan. Ang mga 30 o higit pang cultivator ay may mga malungkot na ekspresyon habang tinitingnan ang lugar na tinahak ni Wang Lin. Isang kalalakihang nasa kalagitnaan ng edad ay punong-puno ng pag-aalangan habang nagsalita, "Zhou Gang, bagamat maraming kakaibang hayop, kung tayo ay lumaban ng buong lakas, baka nakalabas tayo." Ang taong iyon ay may Ranggo 3 plataporma, paano siya magiging mahina? Mayroon din siyang mga mabagsik na hayop, kaya kahit na tayo'y tumakas, tiyak na malulupig tayo ng malupit. Hindi worth. Ang matandang lalaki na may plataporma ng Ranggo 2 ay umiling. Pagkatapos mag-akmang magsalita ng kalalakihang nasa kalagitnaan ng edad, isang nakakagulat na pagbabago ang naganap. Hindi pa masyadong malayo si Wang Lin nang bigla siyang nanginig. Tumingin siya pabalik sa grupo ng mga cultivator at kumurap ang kanyang mga mata. Ang mga lamok na nakapaligid sa kanya ay nanginig at umatras. Maging ang kanilang mga hises ay puno ng takot. Ang makapal na ulap sa ilalim ng mga cultivator ay sumabog at narinig ang mga malalakas na tunog. Ilang saglit pagkatapos, isang braso na may kapal na 100,000 talampakan ang biglang sumabog mula sa ulap. Parang may napakalaking nilalang sa ilalim ng ulap na humawak mula sa makapal na ulap. Ang mga daliri nito ay parang mga bundok, at agad nitong pinaligiran ang mga cultivator. Ang kanilang mga ekspresyon ay malaki ang pagbabago, ngunit wala silang oras para magtago bago sila nahawakan. Isang malakas na tunog ng pagsabog, ang mga plataporma sa ilalim nila ay bumagsak. Habang ang mga bato ay sumabog, nahuli silang lahat ng malaking kamay. Pagkatapos, mabilis na bumaba ang braso at nawala sa ulap. Lahat ng ito ay nangyari sa isang saglit. Ilang hinga lang mula nang lumitaw at maglaho ang braso. Matapos ang mahabang panahon, ang ulap ay unti-unting kumalma at ang lahat ay bumalik sa normal. Kung hindi ito mismo nasaksihan ni Wang Lin, walang maniniwala na higit sa 30 mga nagbabalangkas ang naruroon kanina. Tahimik na nagmuni si Wang Lin at isang malamig na sinag ang lumitaw sa kanyang mga mata. Ang malaking braso na iyon ay nagdulot ng panginginig sa kanyang isipan, at naramdaman din niya ang isang aura na katulad ng mula sa isang sinaunang Diyos sa loob ng braso na iyon. Gayunpaman, ito ay lumabas ng bigla at mabilis na nawala. Walang oras si Wang Lin para masusing siyasatin ang aura na iyon. Ngunit nakita niya na ang lakas ng pagkakahawak na iyon ay hindi kayang labanan. Ancient Order Tung Kang. Nawala ang malamig na tingin sa mga mata ni Wang Lin. Ang lugar na ito ay nagiging mas misteryoso at hindi masusukat.
Ibinawi ni Wang Lin ang kanyang tingin at naging mas maingat sa loob ng fog. Mabilis siyang kumilos ayon sa mapa sa kanyang isipan. Kung tama ang mapa na ito, may isa pang nakasarang lupa sa unahan, at ito ay binuksan na. May isa pang rank 4 na Dao Spirit na nakasarado rito. Kung makarating ako sa lugar na iyon, nangangahulugang tama ang direksyon ko at maaari nang makapasok sa kailaliman ng libingan. Mayroon din ang babae mula sa Silang Extermination Clan. Lihim kong iniwanan siya ng marka, at nararamdaman ko na siya ay nasa unahan. May malaking gamit ako para sa kanya. Kailangan kong malaman kung paano siya hindi namatay ng 2 beses. Kung makakamtan ko ang lakas na ito. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap at siya ay tumulin pa sa paglipad. Napakalayo mula kay Wang Lin, may isang nakasarang lupa, at kasalukuyang may isang madugong labanan. Sa madilim na mundong ito, 2 katauhan ang naglalaban habang ang malalakas na tunog ng kulog ay umuugong. Sa ilalim nila, halos 100 nagbabalangkas ang nagsasagawa ng pagpaslang. Ang babae mula sa Silang Extermination Clan ay puno ng galit at higit sa 10 ang patay o sugatan sa paligid niya. Miao Yin, maglakas loob kang nakawin ng Dao Spirit ng matandang ito. Ang orihinal na katawan ng matandang ito ay papasok sa Sound Sea at makikipaglaban ng patayan sa iyong orihinal na katawan. Great Desolation Old Poison, dumating ka dito na may bahagi ng iyong kaluluwa, samantalang ako ay dumating gamit ang aking avatar. Hindi ka makakatapat sa akin. Kapag pinatay ko ang bahaging ito ng iyong kaluluwa, maglakas loob ka pa bang pumunta sa Sound Sea? Nakakatawa, nakakatawa. Ang iyong personalidad ay kakaiba, at walang ibang kaibigan maliban sa matandang ibon na hindi makaalis sa Fallen Land. Walang sino man dito ang handang tumulong sa iyo. Bakit mo kailangang nakawin ng Dao Spirit mula sa master na ito? Kabanata 1453 tumingin sa langit na may malamig na paningin. Inalog ni Great Desolation ang kanyang kamay at isang mabahong hangin ang pumulibot sa kanya. Ang Just Flames ay pumulibot din sa kanya upang tulungan siyang labanan si Dao Master Miao Yin. Pareho silang malalakas na nagbabalangkas, kaya't bagamat pareho lamang silang nasa maagang yugto ng Nirvana Void na pagninilay, ang kanilang laban ay mapanganib at nakakapangilabot. Maasim ang mukha ni Great Desolation. Siya ang unang nakatagpo ng lugar na ito at gumugol ng malaking pagsisikap upang sirain ang mga limitasyon. Nang malapit na siyang magtagumpay, dumating si Dao Master Miao Yin. Naglunsad ito ng isang lihim na atake at dito nagsimula ang mabagsik na labanan. Tulad ng sinabi ng kalaban, dumating siya dito na may bahagi ng kanyang kaluluwa na sumanib sa ibang katawan. Sa lakas at mga salamangka, hindi siya makakatapat kay Miao Yin na avatar. Dahil din hindi siya ang nagayos ng katawan, nahirapan siyang kontrolin ang Just Flames ng maayos. Kung makakalaban siya ng isang karaniwang nagbabalangkas sa ikatlong hakbang, hindi magiging problema ito, ngunit ang kalaban niya ay katulad niyang malakas. Hindi naman ito nakamamatay. Lagi siyang mayabang at kakaibang personalidad kaya talagang wala siyang mga kaibigan. Mag-isa siya sa Ancient Order Tomb. Wala siyang ibang magawa kundi magbuga ng malamig na hininga, wala siyang mga salitang matutukoy na pwedeng isagot. Sa maikling panahon, nakipaglaban sila ng daan-daang beses. Sa likuran ng bawat isa ay lumulutang ang isang 40,000 talampakang itim na plataporma na naglalabas ng matinding presyon. Ang pagsabog ng kanilang mga salamangka ay nagdulot ng malalakas na tunog na yumanig sa mga nagbabalangkas sa ibaba. Sa mga oras na ito, sa labas ng nakasarang lupa, isang madilim na purpulang plataporma ang dumaan sa fog. Si Wang Lin ay nakatayo doon, napapaligiran ng halos 100,000 mga mosquito beasts. Malamig ang kanyang tingin habang patuloy na gumagalaw alinsunod sa mapa sa kanyang isipan. Ang fog ay dumaan sa kanyang paligid habang papalapit siya sa nakasarang lupa. Pagkalipas ng ilang oras, kumislap ang mga mata ni Wang Lin at tumingin siya sa unahan. Ang fog sa harap niya ay tila nagbaluktot, parang may isa pang mundo sa loob nito. Totoong may nakasarang lupa. Tila tama ang ruta mula sa mapa. Magpunta lang ako sa hilaga mula dito at makakalas na ako sa panlabas na rehiyon at mararating ang kailaliman ng libingan. Biglang huminto si Wang Lin sa labas ng nakasarang lupa. Tinutok niya ang kanyang tingin at nagsimulang mag-isip. Ang babae mula sa Silang Extermination Clan, hindi ko lang alam kung may ikatlong hakbang na nagbabalangkas sa loob. Dapat mag-ingat ako. Itinutok ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at isang mosquito ang sumugod. Habang dumaan ang mosquito, inilagay ni Wang Lin ang isang piraso ng Divine Sense dito, at ang hayop ay pumasok sa fog. Sa isang kisap mata, ang mosquito beast ay lumapit at nawala nang tumama ito sa baluktot na fog. Sa langit ng nakasarang lupa, patuloy ang labanan ni Dao Master Miao Yin at Great Desolation. Isang bagyong pumapalibot sa kanila, kaya't imposibleng makita ang matinding labanan sa loob. Ngunit ang bagyong dumaan sa buong mundo ay talagang nakakagulat. Ang mosquito beast ay lumitaw sa isang sulok at nanatili. Agad nakita ng Divine Sense ni Wang Lin sa mosquito beast ang lahat ng nangyayari.
Ngunit sa sandaling ito, isang sinag ng liwanag ang pumutok mula sa bagyo patungo sa Mosquito Beast. Ang Mosquito Beast ay agad na sumabog, at pati ang bahagi ng Divine Sense ni Wang Lin ay nawasak. Walang dayuhang pinapayagang pumasok, lumayas kayo. Ang boses ni Dao Master Miao Yin ay umalingaw. Sa labas ng nakasarang lupa, ang mukha ni Wang Lin ay bahagyang naging mapatla, ngunit mabilis itong gumaling. Isang sinag ng malamig na tingin ang kumislap sa kanyang mga mata. Dao Master Miao Yin, ang kalaban niya ay puno ng lason at isa ring nagbabalangkas sa ikatlong hakbang, masyadong mabilis, kaya hindi ko nakita kung sino ito. Kumislap ang mga mata ni Wang Lin. Nakita rin niya ang lupa sa ibaba, kung saan halos 100 nagbabalangkas ang naglalaban, kabilang na ang babae mula sa Silang Extermination Clan. Medyo kakaiba ang pagninilay ni Dao Master Miao Yin. Tila nasa antas lang siya ni Master Zimo. Ang kalaban niya ay halos pareho. Nagsimulang mag-isip si Wang Lin. Nang makita niya ang babae na nakasuot ng puti, napansin niyang malaki ang pagbaba ng kanyang pagninilay kumpara noong nasa labas siya ng Ancient Order Tomb. Nagsimula siyang mag-isip. Ngayon ay nakita niya si Master Miao Yin muli. Nakita niyang mas mahina siya ngayon, tulad ng babae na nakasuot ng puti, kaya nagsimula siyang mag-isip pa. Dapat bang magtaya ako? Nakakunot ang noo ni Wang Lin. Kung magkamali siya, hindi niya kayang pumasok sa nakasarang lupa. Ang 5 Masters ng Ancient Star System ay sobrang lakas. Walang pagkakataon si Wang Lin laban sa kanila. Pagkalipas ng ilang sandali, isang sinag ng malamig na tingin ang kumislap sa mga mata ni Wang Lin. Nang walang pag-aalinlangan, tumulak siya pasulong kasama ang mga Mosquito Beasts. Tiyak na ang kanyang pagninilay ay nasusupol sa loob ng libingan. Kung hindi, bakit niya wasakin ang aking Divine Sense upang palayasin ako? Bilang isa sa 5 Masters, paano siya matatakot sa iba maliban kung may kinakatakutan siya? Ngayon na nakikipaglaban siya, ito ang tamang pagkakataon. Bagamat ang babae mula sa Silang Extermination Clan ay kanyang alila, kailangan ko siyang mahuli. Pinabilis ni Wang Lin ang kanyang paggalaw at pumasok sa baluktot na lugar. Nawala siya kasama ang mga Mosquito Beasts sa paligid niya. Isang mabagsik na tunog ang umalingaw sa loob ng nakasarang lupa, at pagkatapos ay isang malupit na tunog ang umabot at isang malaking baluktot na lugar ang lumitaw. Ang mga mabagsik na Mosquito Beasts ay lumitaw mula sa baluktot na lugar at agad nilang nakuha ang atensyon ng mga nagbabalangkas sa ibaba. Maraming Mosquito Beasts ang lumitaw at kumalat sa langit. Habang ang mga Mosquito Beasts ay puno ng langit, lalong naging malupit ang baluktot na lugar, at isang 30,000 talampakang plataporma ang biglang lumitaw. Nakatayo si Wang Lin sa plataporma, ang kanyang puting buhok ay kumalabit. Ang kanyang biglaang paglitaw ay nagdulot ng pagkabigla sa mga nagbabalangkas sa ibaba. Tumingala ang babae mula sa Silang Extermination Clan at napatla ang mukha nang makita si Wang Lin. Ngunit agad itong napalitan ng galit na pumatay. Rank 3 plataporma. Baka may dumating na isa pang nagbabalangkas sa ikatlong hakbang. Ang mukha ng taong ito ay hindi pamilyar. Aling nagbabalangkas sa ikatlong hakbang ang dumating gamit ang ibang katawan? Hindi pa nakita ang mga mabagsik na hayop na ito. Baka isa pa itong uri ng hayop mula sa libingan. Tumingin ng halos 100 nagbabalangkas kay Wang Lin at sa mga Mosquito Beasts. Wala nang pag-aalinlangan si Wang Lin. Nang lumitaw siya, ang mga Mosquito Beasts ay umatungal at sumugod sa mga nagbabalangkas sa ibaba. Hindi man lang tinignan ni Wang Lin ang bagyo bago siya bumaba mula sa plataporma. Sumugod siya patungo sa babae mula sa Silang Extermination Clan na parang kidlat. Master, iligtas mo ako. Sumigaw ang babae mula sa Silang Extermination Clan habang mabilis siyang umatras. Ang mga 100 ang nagbabalangkas sa paligid niya ay mga alila ni Dao Master Miao Yin. Agad silang gumamit ng mga salamangka upang protektahan siya habang siya ay umatras. Mabilis na gumawa ng seal ang babae habang umatras. Kumislap ang marka ng kanyang angkan at itinutok niya ang kanyang daliri kay Wang Lin at nagsabi, bilang isang inapo ng Silang Extermination Clan, isinakripisyo ko ang aking kaluluwa. Ngunit masyadong mabilis si Wang Lin at agad siyang lumapit. Isang flash ng galit na pumatay ang kumislap sa mga mata ng isang lalaking nasa kalagitnaan ng edad. Napansin niyang hindi si Wang Lin ay hindi isang nagbabalangkas sa ikatlong hakbang at nag-isip siyang pigilan siya. Kalma ang ekspresyon ni Wang Lin. Nang siya ay lumapit sa kalalakihang nasa kalagitnaan ng edad, itinutok niya ang kanyang daliri sa kanya. Ang galit na pumatay sa mata ng kalalakihan ay naging ethereal fire at mabilis na sumabog. Habang sumisigaw ang kalalakihan ng masakit, umatras siya, ngunit lalo pang lumakas ang ethereal fire. Halos naging bola ng apoy siya. Hindi huminto si Wang Lin at mabilis na sumulong. Masyado siyang mabilis, halos hindi makita ng mata. Ang mga ibang nagbabalangkas na nais sanang pigilan siya ay nagulat sa ethereal fire. Hindi nila maiwasang tumigil at ang kanilang mga mata ay puno ng takot. Nanatiling kalmado si Wang Lin habang inaalog ang kanyang kamay at muling lumitaw ang ethereal fire.
Ang 7 o 8 nagbabalangkas ay nagsimula ng magliyab at mabilis na umatras, hindi na magtangkang pigilan si Wang Lin. Imbitain ang dakilang silang spell ng aking angkan. Ang mukha ng babae mula sa silang extermination clan ay mapatla. Tumakas siya ng mabilis at ang kanyang boses ay naging matinis. Puno ng pagkabahala at naging matalim. Ilang hinga na lang mula nang dumating si Wang Lin sa nakasarang lupa. Habang siya ay patuloy na gumagalaw, hindi pa umabot ng 1,000 talampakan mula sa babae mula sa silang extermination clan. Sa pagitan nilang dalawa, bukod sa 7 o 8 nagbabalangkas na umatras at sumisigaw, may higit sa 10 nagbabalangkas. Lahat sila ay mukhang natatakot habang pinapanood si Wang Lin na lumapit. Nang siya ay tumabi, lahat sila ay umatras at hindi na magtangkang pigilan siya. Sa bawat hakbang niya, umatras ang mga tao. Ang 300 talampakang distansya ay naging 200 talampakan, 100 talampakan, 30 talampakan. Junior ay maglakas loob. Nang si Wang Lin ay malapit nang makarating sa 30 talampakan mula sa babae, umalangaw ang sigaw ni Dao Master Miao Yin mula sa bagyo, sinundan ng isang sinaunang tawa na tila hadlang sa kanya. Ito ay nagdulot ng tunog sa loob ng bagyo. Umungol si Dao Master Miao Yin at isang sinag ng liwanag ang tumagos sa buong mundo. Ang sinag na ito ay tumama kay Wang Lin, at naglalaman ito ng lakas ng 100,000 Just Flame Souls. Habang papalapit ang liwanag, umalangaw ang tinig ng babae mula sa silang extermination clan. Iselyo ang essence ng taong ito. Hindi man lang tiningnan ni Wang Lin. Kumislap ang kidlat sa kanyang kanang mata at ang tato ng kidlat ay lumitaw sa likod niya na may 9 na kidlat na umiikot sa paligid nito. Ang 9 na kulay ng apoy ay sumot sa kanyang kaliwang mata at hindi inaasahan itong sumanib sa tato ng kidlat. Ang mga essence ng kidlat at apoy ay nagsanib upang bumuo ng isang perpektong sunog na tato ng kidlat. Ang liwanag ng 100,000 Just Flame Souls ay tumama sa sunog na tato ng kidlat. Isang malalakas na pagsabog ang umalingaw at si Wang Lin ay napaluha. Ginamit niya ang puwersang ito upang magpatuloy, at ang kanyang mga daliri ay tumama sa gitna ng noo ng babae mula sa silang extermination clan. Hindi pa natapos ng babae ang isang pangungusap nang mapalitan ang kanyang pananaw ng daliri ni Wang Lin. Nang ang daliri ni Wang Lin ay damapo sa kanyang noo, agad siyang damyugo. Ang hindi mabilang na mga limitasyon ay nagselyo sa kanyang buong katawan, at sa isang galaw ng manggas ni Wang Lin, siya ay inilipat sa kanyang imbakan. Ang buong proseso ay kasing daloy ng tubig. Tumalikod si Wang Lin at tumingin sa langit na may malamig na tingin. Kabanata 1454 Mga puntos. Halos 100 na mga magkasunod na tagapagpalaganap ang napamaang lahat sa paligid ni Wang Lin. Napakabilis ng lahat ng nangyari kaya't natapos ang labanan bago pa sila nakatugon. Dumaan siya sa gitna ng mga tao, at walang naglakas loob na hamarang sa kanya. Nahuli niya ang aliping babae ni Dao Master Miao Yin, at ang lakas ng kanyang ethereal fire ay tumindig na parang lindol. Ang mas nakagugulat pa sa kanila ay ang hampas mula sa isa sa mga 5 masters, si Dao Master Miao Yin, ay napigilan at hindi siya nasaktan. Ang ganitong pangyayari ay sapat na upang mangyaring magulat ang lahat ng mga cultivator sa paligid. Ethereal Fire Cultivator. Hindi lang siya isang Ethereal Fire Cultivator, kahit ang atake mula sa isa sa mga 5 masters ay hindi siya kayang patumbahin. Kalimutan ang pagpatay, hindi pa nga siya nasaktan. Ang spell na ginamit niya ay malinaw na nagmula sa orihinal na enerhiya. Kahit hindi siya isang third step cultivator, malapit na siya roon. Sino siya? Dumating ang mga itim na mosquito beasts. Hindi sila mabagal, kundi ang lahat ng nangyari ay masyadong mabilis. Ang mga galaw ni Wang Lin, kasama ang pagdating ng mga mosquito beasts, ay nagpahinto sa lahat ng mga cultivators sa kanilang laban. Ang bagyong nasa kalangitan ay kumulog ng malakas, at habang tinitigan ni Wang Lin ito ng malamig na tingin, may isang malakas na kalabog. Para bang may isang pares ng malalaking kamay na hindi nakikita na hinawakan ng bagyo at pinunit ito. Ang bagyo ay bumagsak at 2 figure ang mabilis na umatras mula sa isa't isa. Ang taong umatras sa kanan ay si Great Desolation. Nagbigay siya ng isang malamig na tingin at tumawa. Magaling, karapat-dapat na maging inapo ng matandang ibon na iyon. Nang dereng mumulihin ang aliping isa sa mga 5 masters bago siya. Ang tapang na ito, ang desisyon na ito, karapat-dapat kang maging isang talento. Hindi ko ibinigay sa iyo ang lason upang ipagtanggol ang sarili mo ng walang dahilan. Tumawa ang matandang lalaki habang nagsasalita. Napansin niyang hindi pangkaraniwan si Wang Lin, at kung magsanib puwersa sila. Ang taong nasa kaliwa ay ang batang lalaki na si Dao Master Miao Yin. Tinitigan niya si Wang Lin mula sa ere at biglang ngumiti. Magaling. Ang ngiting iyon ay sobrang lamig. Matapos tignan si Wang Lin ng isang beses, tumingin siya kay Great Desolation. Inilapat niya ang kamay at isang 10,000 talampakang berdeng ahas ang lumitaw. Ang berdeng ahas ay nagsimulang kumilos at maghis.
Sa isang kagat, ang berdeng ahas ay naglabas ng isang malungkot na sigaw at ang ilusyon nitong katawan ay gumuho. Pagkatapos, naging isang Pildoras na kasing laki ng ulo at lumutang sa harap ni Dao Master Miao Yin. Ang amoy ng pabango ay nagkalat sa hangin. Isang hinga lamang ay magpapabilis ng pagdaloy ng dugo at magpapalinaw sa isip. Great Desolation Old Poison, hindi ka match sa akin sa libing na ito, at wala nang silbi ang magpatuloy sa laban. Mula nang nakawin ko ang iyong Dao Spirit, ibabalik ko ito sa iyo. Wala nang usapin sa pagitan natin, maaari ka nang umalis. Paano ba? Matapos niyang sabihin ito, ang mga mata ni Great Desolation ay kumislap. Nagbigay ng malamig na titig si Wang Lin. Ang pangungusap na iyon ay nagbago ng sitwasyon. Ang lahat ng 5 masters ay matatalino. Nagtaglay sila ng mga libong taon ng pagninuno, kaya't wala sa kanila ang mangmang. Mula pa lang sa isang sulyap, napansin niyang may pagkakataon na magtulungan si Wang Lin at si Great Desolation. Kaya't agad niyang iniwasan ang Dao Spirit upang magkaroon ng malalim na puwang sa posibilidad ng kanilang pagsasama. Huwag mong sabihin na gusto mo lang ang Dao Spirit na ito. Ibibigay ko sa iyo. Kung ikukumpara sa heaven-defying deed na hawak ni Wang Lin, wala ito. Nanatiling kalmado si Dao Master Miao Yin, hinihintay ang pagpili ni Great Desolation. Nagtama ang mga mata ni Wang Lin. Kung siya ay nasa labas, agad niyang aalisin ang sarili mula kay Dao Master Miao Yin dahil malaki ang agwat nila. Ngunit sa loob ng libing na ito, sigurado siyang kaya niyang labanan ang kanyang sarili. Bagaman isa si Dao Master Miao Yin sa 5 masters, dito ay maaari lamang siyang magpakita ng murang Nirvana Void na pagsasanay. Kahit walang pagkakataon si Wang Lin na manalo, kailangang magsakripisyo ni Dao Master Miao Yin upang mapatay siya. Gayunpaman, ang pinakaimportanteng bagay ay hawak ni Wang Lin si Gu Nizi. Pinaikit ni Great Desolation ang kanyang mata at nag-isip ng sandali. Nagsimulang ngumiti at hindi man lang tumingin kay Wang Lin habang sinasabi, ibigay ang Dao Spirit at aalis na ang matandang ito. Hindi nagsalita si Dao Master Miao Yin at tanging tinitigan lamang si Great Desolation. Ang matandang ito, si Great Desolation, ay nanunumpa gamit ang aking Just Flames na kapag nakuha ko ang Dao Spirit, aalis ako at hindi babalik. Mukhang alam ni Great Desolation kung anong hinihintay ni Dao Master Miao Yin. Hindi siya nagdalawang isip at nagbuo ng seal gamit ang kanang kamay, pagkatapos ay isang kakaibang rune ang lumabas. Ang pangako gamit ang Just Flames ay isang kapanipaniwala na paraan para sa mga third step cultivators. Sa isang galaw ng kanyang kamay, ang rune ay lumipad patungo kay Dao Master Miao Yin. Matapos kunin ang rune, huminga ng maluwag si Miao Yin at inihagis ang Pildoras na hawak niya. Hinaplos ni Great Desolation ang kanyang manggas at kinuha ang Pildoras. Tumawa siya at sumulyap kay Wang Lin bago lumipad papalayo. Nang siya ay pumasok sa isang spatial rift, biglang lumipad si Wang Lin pataas sa kalangitan. Sa sandaling lumipad si Wang Lin sa kalangitan, ang Thunder Tattoo ay lumitaw sa harap niya at tumakbo patungo kay Dao Master Miao Yin. Nagbigay si Dao Master Miao Yin ng isang malamig na huni at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng matinding galit. Ang unang bagay na dapat gawin sa pakikipaglaban sa isang ethereal fire cultivator ay tiyaking nasilyuhan ang mga emosyon nito. Bumuo siya ng seal gamit ang kanang kamay at bigla niyang inihagis ang kanyang kamay. Lumitaw ang Just Flames, kasama ng ilusyon ng isang magandang babae. Hawak niya ang isang jade sword at sinalakay si Wang Lin gamit ito. Ang enerhiya ng espada ay nakakatakot at parang kaya nitong hatiin ang libing na lugar na ito. Tumama ito sa Thunder Tattoo. Sa isang kisap mata, ang enerhiya ng espada ay tumama sa Thunder Tattoo at naglabas ng isang malakas na tunog. Hindi tumama ang enerhiya ng espada sa tattoo kundi nahati ito sa libu-libong mga hibla. Ang Thunder Tattoo ay gumuho agad. Si Wang Lin ay umubo ng dugo at mabilis na umatras. Mukhang hamina siya at tila nais nang umatras. Si Dao Master Miao Yin ay papalapit na upang habulin siya, ngunit sa puntong iyon, isang itim na hangin ang dumaan sa kanyang likuran. Ang mundo sa likod niya ay biglang umiikot at isang malaking anino ang lumitaw. Ang anino ay naging isang palad na may amoy ng isda at lumipad patungo kay Miao Yin. Ang madilim na palad ay lumitaw ng biglaan at mabilis itong lumapit sa kanya. Nagbago ang kanyang mukha at agad niyang tinalikuran ang paghabol kay Wang Lin. Pagkatapos, bumuo siya ng isang seal at isang ulap ng purple mist ang lumitaw. Isang sinaunang kalasag ang lumabas mula sa ulap. Isang malakas na kalabog ang nangyari nang ang madilim na palad ay tumama sa kalasag. Ang mga tunog ng pop-pop ay narinig at napuno ng mga bitik ang kalasag. Ngunit hindi ito gumuho. Sa halip, ito ay itinulak pabalik at tinamaan si Dao Master Miao Yin. Si Dao Master Miao Yin ay umubo ng dugo at mabilis na umatras. Ngunit habang siya ay umatras, ang nakahandang hitsura ni Wang Lin ay biglang nawala. Nagkaroon ng isang matinding puot at mabilis na inihagis ang kanang kamay at isang nakakatakot na pulang liwanag ang lumitaw. Ang Blood Sword ay tumama patungo kay Dao Master Miao Yin.
Nais kong lahat ng kanyang Diyos Flames. Matamang sinabi ni Wang Lin habang tumatakbo. Nais kong ang kanyang katawan ay maging tahanan ng aking kaluluwa. Ang isang sinaunang tinig ay yumeko sa buong mundo. Hindi pinansin ni Dao Master Miao Yin si Wang Lin. Ang kalasag sa harap niya ay lumipad palabas, tumama sa malaking palad. May galit sa kanyang mga mata at sumigaw, "Great Desolation Old Poison, binali mo ang iyong pangako." Anong biro? Ang matandang ito ay laging tumutupad sa kanyang mga pangako. Mula nang nakawin mo ang aking kayamanan noon, may ikalawa at ikatlong pagkakataon pa. Paano ko papayagan na patuloy mong nakawin? Tumawa siya habang ang figure ni Great Desolation ay kumislap sa loob ng madilim na palad. Ang batang ito ay isang junior ng matandang ibon. Ang matandang ibon na iyon ay tanging malapit kong kaibigan, kaya paano ko siya iiwan? Ang katawan mo ay akin. Habang nagsasalita si Great Desolation, inihagis niya ang kanang kamay. Ang 5 kuko sa palad ay naghiwalay at naging 5 kutsilyo na gawa sa itim na gas. Ang mga ito ay matalim, at tumalima sa Dao Master Miao Yin. Mabilis na umatras si Dao Master Miao Yin habang ang Blood Sword ay sumunod sa kanya. Hindi siya nag-alala tungkol sa Blood Sword o kay Wang Lin. Akala niya na pinakamataas na si Wang Lin na makakagambala. Ang tunay niyang kaaway ay si Great Desolation Old Poison sa harap niya. Nang makita niya ang 5 mga kuko na lumipad, itinutok niya ang karamihan ng kanyang atensyon sa kung ano ang nasa harap niya. Habang mas marami pang lakas ang ipinuhos sa kalasag, nagpakita ang walang katapusang purple na usok hanggang sa magmukha itong isang dagat ng kulay purple. Junior Wang Lin, magtago ka na. Kapag may oras ako, papatayin kita. Habang siya ay umatras, inabot niya ang kanyang kaliwang kamay at isang ilusyon ang lumabas mula sa purple na dagat. Ang figure na ito ay may taas na 1,000 talampakan at ang kanyang katawan ay natatakpan ng purple na armor. Hawak niya ang isang trident at pagkakita sa kanya, kumislap ang kanyang mga mata at agad na tumalon papunta kay Wang Lin at sa dugo na espada. Hindi nakita ni Dao Master Miao Yin ang laban ni Wang Lin at Master Simo. Sabik siyang umalis papunta sa Ancient Order Tomb at hindi na naghanap ng balita tungkol sa nangyari sa Great Emperor Planet. Kung hindi dahil sa hindi niya alam ang nangyari, hindi sana niya binaba ang tingin kay Wang Lin at inilipat ang lahat ng atensyon niya sa kalaban sa harap niya dahil sa likod niya ay isang Diyos ng pagpaslang. Isang sinaunang Diyos na nag-refine kay Esteemed Lingdong at lumakas ng husto. Sumabog ang hiyaw ng dugo na espada at tumama ito sa trident ng may malakas na tunog. Walang halos anumang bagay sa mundo na makakapidyo sa dugo na espada. Tumagos ito sa trident at sa figure. Pagkatapos, diretso itong lumipad patungo kay Dao Master Miao Yin. Ang biglaang pagbabago na ito ay nagdulot ng malalim na pagbabago sa ekspresyon ni Dao Master Miao Yin. Huli na siya upang umiwas. Ang 5 mga kuko na parang kutsilyo mula kay Great Desolation ay papalapit na. Sa oras ng krisis, inabot ni Dao Master Miao Yin ang kanyang kamay at naglabas ng isang malakas na sigaw. Ang mga kaliskis ay lumitaw sa kanyang katawan. Ang mga kaliskis na ito ay purple at nagbigay ng purple na liwanag. Sa isang iglap, tinakpan nito ang kanyang buong katawan. Ang 5 mga kuko ay tumama sa kalasag, nagdulot ng isang malakas na tunog ng kulog. Ang kalasag ay napunit at ang mga kuko ay tumama sa katawan ni Miao Yin. Kasabay nito, ang dugo na espada ay tumagos sa kanyang katawan. Isang tunog na yumanig sa langit ang umalingaw sa buong lugar na ito na nakakulong. Habang kumakalat ang shockwave, isang malaking bitik ang nabukas sa nakakulong na lugar at ang fog mula sa labas ay sumugod papasok. Habang patuloy ang malalakas na tunog ng kulog, damyugo si Dao Master Miao Yin at siya ay umubo ng dugo. Ang kanyang dibdib ay naging magulo at puno ng poison gas. Ang dugo na espada ay tumagos sa kanyang dibdib at bumalik kay Wang Lin. Sound Essence, Water Essence, Sound Wave Destruction Dao. May pangit na ekspresyon si Dao Master Miao Yin habang mabilis na umatras. Kinailangan niyang aminin na ininsulto niya si Wang Lin, at ngayon ay naglabas siya ng isang matinis na tawa. Ngunit hindi niya alam na si Wang Lin ay nakahanda na sa kanyang pinakamalakas na atake. Kabanata 1455.1 Kilos na Pampatay. Ginamit niya ang Sound Essence upang buksan ang Void Gate at makarating sa ikatlong hakbang. Pagkatapos ay pininom niya ang Ancient Thousand Star Sea at nakatagpo ng isang malaking kapalaran na nagbigay daan upang magbunga ang kanyang Water Essence. Bagamat hindi ito umabot sa perpeksyon, sapat na ang pagsasanib ng 2 essence upang magawa niyang yayanigan ang langit. Isa ito sa 5 masters ng Ancient Star System, si Dao Master Miao Yin. Sa sandaling ito, karamihan ng mga purple na kaliskis sa kanyang katawan ay bumagsak at siya ay basang-basa ng dugo. Ang kanyang ekspresyon ay labis na pangit at naglabas siya ng isang sigaw na yumanig sa lupa habang siya ay umatras. Ito ay isang sandali ng buhay at kamatayan para sa kanya. Great Desolation Old Poison, ang iyong sumpa ay nasa aking mga kamay.
Nais kong makita kung paano mo haharapin ang Just Flame Backlash. Hinawakan ni Miao Yin ang kanyang kamay at inilabas ang rune na nabuo mula sa sumpa ni Great Desolation. Hawak ang rune, winasak ito ni Dao Master Miao Yin at naging mga alikabok ng liwanag. Agad na namutla ang mukha ni Great Desolation sa loob ng madilim na palm print at umubo siya ng dugo, ngunit hindi siya mukhang nanghihina. Ngumisi siya at nagsabi, ang paraan ng pagsasanay ng matandang ito ay iba sa inyo. Ninanakaw ko ang aking kapalaran mula sa langit. Paano ko papayagan na ang simpleng Just Flame sumpa ay seryosong makapinsala sa matandang ito? Isang bibig na dugo lang ay sapat na. Noong umubo si Great Desolation ng dugo, ang kanyang orihinal na katawan sa labas ay umubo din ng dugo. Bagamat may buhay ang desolated planet kung saan siya naruroon at ang mga bundok at ilog ay may espiritu, agad itong natuyo nang mag-ubo siya ng dugo. Para bang ang planeta ay agad na namatay at naging isang death planet. Sa Ancient Tomb, inihagis ni Great Desolation ang kanyang kamay at ang malaking palm print ay tumama kay Dao Master Miao Yin. Sa sandaling ito, nagbago ang 5 mga daliri. Ang hintuturo ay naging isang itim na centipede na may mahahabang anteni. Ang katawan nito ay kumikilos at labis na pangit. Pagkatapos magpakita, ito ay naglabas ng isang malakas na hiyaw. Ang natitirang 4 na daliri ay kumislap ng sabay-sabay at naging isang itim na ahas na may pangil sa ulo, isang malaking itim na gagamba, at isang malaking buntot ng alakdan na parang kayang basagin ng void. Ang hinlalaki ay naging isang nakakatakot na pulaka. Ang likod ng pulaka ay natakpan ng mga bukol na puno ng hindi maisip na lason. 5 sa magkakaibang mga lason ang tumama patungo kay Dao Master Miao Yin, na may Great Desolation sa gitna. Bumuo siya ng isang seal at lumunok ng isang bibig ng lason. Ngunit hindi ito lumabas kundi pumasok sa mukha ni Great Desolation. Ang kanyang pisikal na anyo ay nagsimulang magbago. Ang kanyang mukha ay naging dilaw at itim, parang nabubulok, at nagbigay amoy ng mabahong amoy. Ang kanyang mukha ay kumilos ng kakaiba at agad itong naging hitsura ng kanyang orihinal na katawan. Ang kanyang mukha ay natakpan ng mga peklat at 3 karayom ang tumagos sa kanyang labi. Ang mga mata niya sa ilalim ng magulong buhok ay nagbigay ng walang katapusang malamig na tingin. 40,000 taon na ang nakaraan, pinino ng matandang ito ang 3 Great Desolation Celestials upang gawing mga karayom na magsara sa aking mga labi. Upang patayin ka ngayon, ipapakita ko sa iyo kung bakit kailangan kong isara ang aking mga labi. 3 Celestials, magpalabas. Sumigaw si Great Desolation. Ang 3 karayom na lumabas matapos niyang ibalik ang kanyang orihinal na katawan ay tumagos sa kanyang mga labi at pumutok palabas. Naging 3 sinag ng itim na liwanag ang mga ito at tumama kay Dao Master Miao Yin. Habang umatras si Dao Master Miao Yin, inihagis niya ang kanyang kamay at ang mga tunog ng rumbling sa hangin ay naging mas malakas. Sa loob ng ilang sandali, pinalitan ng tunog na ito ang lahat ng iba pang tunog sa mundo. Nagpakita rin ang isang purple na dagat sa harap niya, at ang tunog ng mga alon na humahampas ay umalingaw-ngaw. Ang pagsasanib ng sound at water essence sa anyo ng dagat ay nagresulta sa hiyaw ng dagat. Ang hiyaw ng dagat, ang tinig ng langit na dagat. Ang tunog ay lumakas ng napakaraming beses hanggang sa ito ay naging malakas na sapat upang sirain ang langit. Ang tunog na ito ay nagdulot ng pagguho ng selyo sa lugar na ito. Pati ang halos 100 mga cultivator sa lupa ay hindi nakaligtas dito. Habang ang dagat ay umuungal, lahat sila ay naglabas ng mga malungkot na sigaw habang ang kanilang mga katawan ay bumagsak isa-isa. Ang sealed na lupa ay mabilis na disintegrated at bumagsak sa isang iglap. Malaking halaga ng fog ang dumagsa at nagsanib sa dagat. Mabilis na kumilos si Wang Lin. Noong ginamit ni Dao Master Miao Yin ang spell, tinipon niya ang lahat ng mga mosquito beasts. Pagkatapos ay umatras siya at nagsimula ng isang pincers attack kay Dao Master Miao Yin kasama si Great Desolation. Sa sandaling ito, inatake niya si Miao Yin at kumislap ang liwanag sa paligid niya upang balansehin ang tunog. Ang kidlat at apoy sa kanyang mga mata ay kumislap upang kalabanin ang lakas ng hiyaw mula sa dagat. Ocean World, buksan! Sumigaw si Miao Yin at isang malaking bitik na may haba na daan-daang talampakan ang lumitaw sa likod niya. Ito ay espasyo sa loob ng bitik, ngunit walang mga planeta. Sa halip, may isang purple na dagat na puno ng hindi mabilang na mga nilalang. Lahat sila ay mga Just Flame Souls ni Dao Master Miao Yin. Sa sandaling ito, nang ginamit ni Dao Master Miao Yin ang kanyang spell, iniabot niya ang kanyang kamay sa likod niya, na nagdulot ng paglawak ng bitik ng 10 beses ang laki. Ang bitik na ito ay naging walang hangganan at mabilis na pinalawak mula sa napakabasag na sealed na lupa. Ang tunog ng alon ng dagat ay yumanig sa langit. Sa loob ng bitik, lumikha ang dagat ng isang alon na daan-daang talampakan ang taas. Ang daan-daang milyong Just Flame Souls ay dumagsa mula sa bitik patungo sa papalapit na Great Desolation. Lahat ng ito ay nangyari sa isang kisap mata. Ang purple na dagat ay tumama sa 5 lason ni Great Desolation sa ilalim ng yumanig na hiyaw ng dagat. Ang malalakas na tunog ng kulog ay kumulansang na parang baliw at ang sealed na lupa ay naging mga piraso,
na nagdulot ng lugar na ito na maging bahagi ng Fog Sea. Ang fog ay tinulak pabalik sa lahat ng direksyon. Ang itsura ni Great Desolation ay malapit ng malubog ng purple na dagat ng isang gising tunog ang umalingaw-ngaw. Isang purplish-black na liwanag ang lumabas mula sa mga labi ni Great Desolation. Ito ay isang dila. Isang dila na hindi dapat pag-aari ng isang tao. Ito ay purplish-black at agad na tumama sa purple na dagat. Naglabas si Great Desolation ng isang mahinang ungol habang ang purple na dagat ay dumaan sa kakaibang dila at bumangga sa kanyang katawan. Pagkatapos ay umubos siya ng dugo at bumagsak ang kanyang katawan. Isang kaluluwa ang lumitaw at agad na umatras. Kasabay nito, ang purple na dagat ay nagbago ng kulay. Matapos matagpuan ng dila, ang purple na dagat ay naging itim na parang link, at isang mabahong amoy ang nagmula dito. Ang Just Flame Ocean ay naging isang Poison Ocean. Sa loob ng dagat, halos lahat ng 5 lason ay bumagsak. Naging 5 hibla ng itim na gas ito at dumaan sa dagat patungo kay Miao Yin. Sa isang kisap mata, umubos si Dao Master Miao Yin ng dugo at mabilis na umatras. 3 karayom ang tumama sa lugar sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang 3 karayom na ito ay tumagos sa kanyang noo at pagkatapos ay kumulansang ang itim na ripples mula sa mga ito. Mayroong 5 hibla ng itim na gas sa paligid ng kanyang dugong dibdib na naging 5 lason at pumasok sa kanyang katawan. Ang Just Flame Ocean ay napasama at siya mismo ay nalingnan. Ngunit nasira niya ang pisikal na katawan ng kanyang kalaban, iniwan lang nila itong kaluluwa. Ito ay isang pirik na tagumpay para sa kanya. Gayunpaman, dahil sa presensya ni Wang Lin, isang biglaang pagbabago ang nangyari. Si Wang Lin ay handa na sa buong oras na ito. Ang kanyang mga mata ay kumislap ng malamig na liwanag nang siya ay lumapit. Habang umatras si Dao Master Miao Yin, sila ay naging mas malapit at mas malapit. Sa isang kisap mata, ilang daang talampakan na lang ang pagitan nila. Patuloy na umuubo si Dao Master Miao Yin ng dugo at bigla siyang lumingon. Inihagis niya ang kanyang kanang kamay at ito ay naghiwalay mula sa kanyang katawan. Sumabog ito upang bumuo ng isang malakas na hangin na sumalasa patungo kay Wang Lin. Ang hangin na ito ay naglalaman ng kanyang intensyon na patayin. Siya ay tulad ng isang tuyong ilawan ng langis, kailangan niyang patayin si Wang Lin upang umatras. Maglaho. Bagamat siya ay inatake ng patago ni Wang Lin's blood sword, sa kanyang puso, si Wang Lin, na hindi pa umabot sa ikatlong hakbang, ay isang langgam pa rin. Biglang tumigil si Wang Lin. Nang dumating ang hangin, itinutok niya ang daliri sa lugar sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang mga Ancient God Stars ay lumitaw at ang Emperor Furnace ay lumitaw mula sa unang bituin. Agad na naging solid ang Ethereal Emperor Furnace at ang hangin ay sumabog dito. Ang Emperor Furnace ay rumagsaw ng malakas, ngunit sa sandaling ito, ang bahagi na nakaharap kay Miao Yin ay parang natutunaw. Isang killing intent na matagal nang nakatago ang biglang sumabog. Isang figure ang biglang sumabog at tumungo sa pamamagitan ng hangin. Sa sandaling lumitaw ang figure na ito, isang malaking itim na estatwa ang lumitaw kasama ang figure. Ang estatwang ito ay parang isang Diyos ng Diablo na may nakatiklop na braso. Sa sandaling ito, ang mga braso ng estatwa ay binuksan at isang destructive na kapangyarihan ang sumabog patungo kay Miao Yin. Ang timing ay sobrang tumpak, eksaktong oras na si Dao Master Miao Yin ay pinakamasakit at malapit na kaya hindi siya makakaiwas. Hindi kailanman naisip ni Miao Yin na si Wang Lin, na itinuring niyang langgam, ay may ganitong nakakatakot na mga paraan. Ling Dong. Malaking pagbabago ang nangyari sa ekspresyon ni Dao Master Miao Yin at lumitaw ang hindi pagkakaintindi sa kanyang mga mata. Habang siya ay sumigaw, ang estatwa na puno ng destructive power ay pinindot ang kanang kamay sa lugar sa pagitan ng kanyang mga kilay. Pinush ng estatwa ang 3 karayom ng 1 pulgada pa sa kanyang ulo. Gayunpaman, hindi nito ito tuluyang pinasok. Si Dao Master Miao Yin ay naglabas ng isang malungkot na sigaw at ang kanyang katawan ay natakpan ng itim na fog. Ang lason sa kanyang katawan ay sumabog at dahil sa destructive force, siya ay malapit ng mamatay. Siya ay itinulak pabalik at ang dugo ay nagmistulang mist. Kasabay nito, mabilis na dumating ang kaluluwa ni Great Desolation at malapit ng sakupin ang katawan ni Miao Yin ng puwersa. Ito ang ace ni Wang Lin, ang pinakamalakas na atake na inihanda niya upang magulat ang kalaban. Kabanata 1455.2 Muling paglabas ng higanteng kamay. Ang kagalang-galang na Ling Dong, na bagong naging isang sinaunang alipin, ay hindi pa ganap na proseso, kaya't hindi siya matatawag ng matagal. Isang pag-atake lamang ang maaari niyang gawin. Sinamantala ni Wang Lin ang kritikal na sandaling ito at pinaputok si Ling Dong. Si Dao Master Miao Yin ay isa sa 5 mga master, kaya kahit na ang kanyang pagsasanay ay nasuppress, ang kanyang kapangyarihan ay hindi kayang sukatin. Kung hindi dahil sa pag-atake ni Wang Lin gamit ang kanyang dugo na espada habang kinakaharap ang Great Desolation at ang pag-atake ng pinakamatinding spell ni Great Desolation, imposible para kay Wang Lin na sugurin siya.
Ang pinakamahalagang bahagi ay ang pagkaunawa ni Dao Master Miao Yin kay Wang Lin ay huminto lamang sa Great Emperor Planet. Hindi niya inaasahan na makokontrol ni Wang Lin si kagalang-galang na Lingdong, na kalahating hakbang na papasok sa ikatlong hakbang. Ito ang kanyang pinakamalupit na pagkakamali. Gayunpaman, kahit na sa lahat ng ito, tinamaan si kagalang-galang na Lingdong ng shockwave matapos niyang gamitin ang kanyang spell at umubo ng dugo bilang resulta. Maging ang estatwang ipinatawag niya ay naghiwalay. Dugo ang dam flowed mula sa bibig ni Wang Lin at isang malakas na ugong ang sumabog sa kanyang mga tainga. Ang tunog mula kay Miao Yin ay nagbalik sa kanya. Naramdaman niya ang sakit sa kanyang pinagmulan na kaluluwa at umubo ng dugo. Gayunpaman, matapos siyang umatras ng ilang hakbang, pinilit ni Wang Lin na huminto. Nagliwanag ang kanyang mga mata ng matalim na galit at tumakbo siya pasulong. Hindi na niya pinansin si Miao Yin na natulak pabalik, iniwasiwas ang kanyang kanang kamay. Lumitaw ang Emperor Furnace at pinalibutan ang itim na dagat. Ang dagat na ito ay pinatubigan ng lason, kaya naglalabas ito ng masangsang na amoy. Ang mga di mabilang na Joss Flame Souls ay na-infuse ng lason at naging Poison Souls, kaya't hindi na sila makakapagbigay ng Joss Flames. Gayunpaman, ang lason na dagat na ito ay isang bihirang yaman para kay Wang Lin. Kailangan niyang nakawin ito bago ito makolekta ni Great Desolation. Pagkatapos may proseso ito sa isang tanging patak gamit ang Emperor Furnace, maglalaman ito ng lason na kayang magtangkang pumatay ng mga cultivator sa ikatlong hakbang. Tungkol kay Great Desolation, kahit na maganda ang tunog ng kanyang mga salita, paano naman kaya magpapaniwala si Wang Lin sa kanya? Nagkakasunduan lamang sila dahil ito ay nakikinabang sa kanilang dalawa. Ang mga matandang nilalang na nag-ensayo ng mga 10,000 taon ay matatalino at hindi pwedeng maliitin. Kung kaya niyang talikuran ang kanyang pangako kay Miao Yin, natural lamang na kaya niyang talikuran ang kanyang pangako kay Wang Lin. Naiintindihan ito ni Wang Lin ng mabuti. Ito ang dahilan kung bakit sinadyang itulak ni Wang Lin si Dao Master Miao Yin na malayo nang umatake si kagalang-galang na Lingdong. Hindi rin niya itinulak ang tatlong karayom ng buo, binigyan si Miao Yin ng pagkakataon na ipagpaliban si Great Desolation. Mabilis na tinutuklasan ni Great Desolation ang kaluluwa ni Dao Master Miao Yin. Ang kanyang kaluluwa ay naging itim na gas at naging malupit na pagsasakop. Kung ipinush ni Wang Lin ang tatlong karayom ng buo, hindi magkakaroon si Miao Yin ng sapat na lakas upang makapagrebelde. Ngunit iba na ngayon. Nagsimula silang maglaban gamit ang kanilang mga divine senses sa loob ng katawan ni Miao Yin. Dahil dito, nagkaroon ng sapat na oras si Wang Lin upang kunin ang lason na dagat. Hindi siya nagdalawang isip at nag-form siya ng isang seal, at sumigaw, kinuha ang buong dagat sa Emperor Furnace. Marami pang mga realm sa loob ng Emperor Furnace, ngunit dahil sa antas ng pagsasanay ni Wang Lin, tanging dalawa lamang ang kaya niyang buksan. Sa isang galaw ng kamay, ang isang realm ay nagimbak ng Poison Ocean at ang isa pang realm ay nagimbak ng sinaunang alipin. Sa puntong ito, habang nakikipaglaban sina Dao Master Miao Yin at Great Desolation para kontrolin ang katawan, ang rift na nagdudugtong sa Joss Flame Realm ay nagsimulang magsara ng mabilis. Malapit na itong ganap na maglaho. Paano hahayaang mawala ni Wang Lin ang Joss Flame Realm na ito? Nakipagtulungan siya kay Great Desolation upang makuha ang Joss Flames ni Miao Yin. Hindi niya kayang gamitin ang Joss Flames, ngunit si Ancient Slave Lingdong ay kalahating hakbang na papasok sa ikatlong hakbang. Habang nakuha niya ang sapat na Joss Flames, magiging tunay na cultivator na siya sa ikatlong hakbang. Ang mga mata ni Wang Lin ay nagpakita ng kaunting kabaliwan nang siya ay tumakbo patungo sa Joss Flame Realm. May natirang malawak, purpleng dagat sa loob na hindi pa tinatamnan ng lason. Nandoon ang di mabilang na Joss Flame Souls. Ang mga ito ay lahat nakolekta at ninakaw ni Miao Yin sa mga taon. Ito ang kanyang pundasyon bilang isa sa 5 master. Ang mga nakapaligid na fog ay napush na malayo at nagpapalabas ng mga malalalim na tunog. Ang sealed land ay bumagsak na at lahat ng cultivator sa loob ay namatay. Ang fog sea sa ibaba ay itinutulak pababa, na nagpapakita ng isang malawak, walang laman na lugar. Ngunit sa puntong ito, isang nakakagulat na pagbabago ang nangyari. Ang fog ay sumabog na parang isang fountain na nagpapalabas ng malaking halaga ng fog. Ang bilis nito ay napakabilis, at ang fog ay mabilis na umakyat. Ang nakakagulat ay ang isang higanting braso na may kapal na daan-daang libong talampakan ay lumabas. Sa sandaling lumabas ang braso, isang malakas na aura ang bumalot sa buong fog sea. Masyadong mabilis ang braso at agad na kumilos habang binubuksan ang kanyang palad. Tinututok nito si Wang Lin at si Miao Yin na tinatangka ng possession. Ito ang pangalawang pagkakataon na nakita ni Wang Lin ang braso, at ang kanyang ekspresyon ay labis na nagbago. Isang hindi masukat na lakas ang sumak at tila punitin ang kanyang katawan. Ang braso ay sobrang bilis, agad itong tumama kay Dao Master Miao Yin, at siya'y umubo ng dugo. Sinamantala ni Great Desolation ang pagkakataon upang sugurin ang kaluluwa ni Miao Yin.
Gayunpaman, ito ang sanhi upang ang kanyang katawan ay mahulog sa palad na may isang suction force, at hindi siya makalabas. Sa isang iglap, ang higanting palad ay lumapit kay Wang Lin. Ang 5 daliri nito ay parang 5 haligi na sumusuporta sa mundo. Bigla itong bumagsak patungo kay Wang Lin. Tumama ito kay Wang Lin na may malakas na epekto na nagdulot sa kanya ng umubo ng dugo, ngunit hindi siya sumuko. Ang dahilan ng kanyang hindi pagsuko ay hindi lamang dahil sa palad na kumapit sa kanya, kundi dahil ang rift sa Joss Flame Realm ay wala pang 1,000 talampakan ng layo. Ang rift ay ngayon ay wala pang 10,000 talampakan at malapit na itong maglaho. Kapag ito ay nawala, mawawala rin ang kanyang gantimpala sa pakikipagtulungan kay Great Desolation upang seryosohin ang pagkakasugat ni Miao Yin. Kakaibang spell ang ginamit ni Wang Lin mula sa sinaunang God Gauntlet, kaya hindi niya magagamit ito sa loob ng ilang sandali. Gayun din, bawat beses na gamitin ito, nasasire ang gauntlet hanggang sa tuluyang mag-collapse. Nakita niya ang palad na papalapit, kaya't wala siyang oras upang mag-isip. Kumagat siya ng mahigpit at sumigaw sa kalangitan. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at lumaki ang kanyang katawan. Sa isang iglap, naging libu-libong talampakan siya. Ang kanyang ancient god body ay lumitaw. Ang bigla niyang paglaki ay lumikha ng 2,000 talampakan ng distansya sa pagitan niya at ng higanting palad. Ganap nitong tinanggal ang 1,000 talampakang distansya sa pagitan niya at ng Joss Flame Realm. Seal. Sumigaw si Wang Lin at sa isang galaw ng kanyang kamay, lumipad ang 2 ancient leaves, na nisil ang gilid ng rift. Dahil dito, ang unti-unting pagsasara ng rift ay pansamantalang huminto. Sa sandaling ito, ang kanang kamay ni Wang Lin ay mabilis na pumasok sa realm at walang awan niyang hinawakan ng dimabilang na Joss Flame Souls. Sa parehong oras, ang kamay na lumabas mula sa fog ay nahawakan ng dibdib ni Wang Lin. Ang sakit ay tumama sa kanyang katawan. Ang lakas mula sa kamay ay tila magpapalupig sa kanya. Sa sandaling nahawakan siya ng braso, bigla itong lumubog. Nais nitong hilahin pababa si Wang Lin at si Great Desolation, na sa wakas ay matagumpay sa possession, pababa sa Fog Sea. Ang braso ay sobrang lakas. Wala nang mahabaw si Wang Lin, at malapit nang hilahin ang kanyang braso mula sa Joss Flame Realm. Malapit na siyang hilahin pababa ng higanting braso nang bigla niyang mahawakan ang kanang gilid ng rift na nisil ng Ancient Leaves. Pagkatapos, inabot ng kanyang kaliwang kamay at hinawakan ang kaliwang gilid ng rift. Ang kanyang ancient god power ay sumabog ng matindi habang hawak niya ang magkabilang gilid ng rift. Ang eksenang ito ay sobrang nakakagulat. Kung titingnan mula sa malayo, sapat na ito para mang-shock ang sinuman na makakakita. Isang ancient god na libu-libong talampakan ng taas ay humahawak sa isang spatial rift na parang pira-pirasong piraso. Sa ilalim ng kanyang dibdib, may isang higanting palad na humahawak sa kanyang katawan at marahas na hinahatak siya pababa. Habang siya ay hinihila, sumabog ang matinding sakit sa kanyang katawan na parang hahatiin siya. May narinig na kaluskos habang ang rift ay lalong napunit, at si Wang Lin ay nahatak pababa. Ang walang katapusang purpleng dagat at di mabilang na Joss Flame Souls ay naipakita ng mas lumawak pa ang rift. May kabaliwan sa mga mata ni Wang Lin habang binuksan niya ang kanyang bibig at huminga ng malalim. Wala na siyang oras para mag-alala ngayon, kailangan niyang kunin ang pinakamaraming Joss Flames na maaari niya. Habang humihinga, ang di mabilang na Joss Flame Souls ay lumipad patungo sa kanya. Ang katawan ni Wang Lin ay parang isang walang ilalim na hukay habang nilulunok niya ang mga Joss Flame Souls. Inhale niya ang 10% ng Joss Flame Soul sa isang hinga. Ang kanyang katawan ay bumaba ng 10,000 talampakan mula sa paghihila ng braso. Gayunpaman, ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng rift, kaya hindi ito natunaw. Napunit ang rift ng libu-libong talampakan habang hinahila siya pababa. Emperor Furnace. Sa sandaling lumawak ang rift, sumigaw si Wang Lin at ang karamihan ng Emperor Furnace ay pumasok sa Joss Flame Realm. Ang isang realm sa loob ng furnace ay bumukas at sumipsip ng matindi. Malalaking dami ng purpleng dagat ang Dam Alloy sa Emperor Furnace kasama ang di mabilang na Joss Flame Souls. Inabsorb ng Emperor Furnace ang karagdagang 20% ng Joss Flame Realm ni Dao Master Miao Yin. Ang 20% ng purpleng dagat ay napuno na ang Emperor Furnace, kaya hindi na ito makaka-absorb pa. Lahat ng ito ay nangyari sa isang iglap. Tinanggap ni Wang Lin ang sakit sa kanyang katawan at sa wakas ay binitiwan ang kanyang kamay. Pagkatapos, ang Emperor Furnace ay naging isang sinag ng liwanag at nawala sa pagitan ng mga kilay ni Wang Lin. Maging ang 2 ancient leaves ay kinuha ni Wang Lin pabalik. Ang kanyang katawan ay mabilis na hinayla pababa ng higanting braso patungo sa ilalim ng Fog Sea. Ang gumugulong na fog ay mabilis na nagtipon mula sa lahat ng direksyon at pinuno ang vortex na nilikha ng galaw ng braso. Di nagtagal, lahat ay napuno ng fog. Pagkatapos, unti-unting hamupa ang lahat. Ilang oras pagkatapos, isang grupo ng higit sa 20 cultivator ang dumaan. Wala silang napansin. Kaakit-akit.
Ayon sa mapa, dapat ay mayroong sealed land dito. Matagal na tayong naghanap at wala pa rin tayong nahanap. Baka mali ang mapa. Ang grupo ay unti-unting lumipad palayo. Kabanata 1456 Tatlong pagkakataon na pumatay. Isang higanting braso ang mabilis na bumaba sa fog na nagdudulot ng isang malakas na hangin sa paligid. Gumalaw ito na parang kidlat, at ang tunog ng humuhungong hangin ay naging mas malakas. Gayunpaman, ang tunog ay inabsorb ng fog at hindi umabot masyado malayo. Ang braso ay hindi dumirekta pababa kundi nakatagilid. Ang katawan ni Wang Lin mula sa kanyang dibdib pababa ay nahawakan ng palad at isang matinding sakit ang bumalot sa kanyang katawan. Ngunit, hindi ginamit ng kamay ang labis na lakas. Nais lamang nitong hawakan si Wang Lin. Inukupahan ni Great Desolation ang avatar ni Dao Master Miao Yin at pinigilan ng kaluluwa sa loob. Nakatagilid siya sa palad na may mabigat na ekspresyon. Tatlong mga platform ang nahatak din ng braso. Malinaw na ang tatlong platform ay pag-aari ni Wang Lin, Great Desolation, at Miao Yin. May parehong pinsala sa mga platform, ngunit halatang hindi nais ng braso na durugan ang mga ito. Nagningning ng malamig ang mga mata ni Great Desolation. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kanang kamay at gumawa ng seal. Nagtipon ng itim na usok na may matinding lason. Pagkatapos, nagbuga siya ng malamig na hininga at malapit ng pindutin ng malaking palad nang biglang nagsalita si Wang Lin. Senyor, sandali po. Nagkunot ang noo ni Great Desolation. Nahihirapan siyang itaas ang kanyang ulo habang bumababa ang palad. Sinabi ni Wang Lin. Ang senyor ay bagong nagtagumpay sa pag-okupo ng avatar ni Dao Master Miao Yin at hindi pa lubos na nakakaangkop sa katawan. Ang iyong isipan ay malabo, ang kakaibang braso na ito ay hindi bumababa ng diretsyo. Habang nagsasalita si Wang Lin, may narinig na pop sounds mula sa kanyang katawan at mabilis siyang lumiit sa laki ng isang normal na tao. Nang lumiit ang katawan ni Wang Lin, bigla siyang nahulog. Pinayagan niyang magsara ang 5 daliri na nagdulot ng malakas na tunog. Nakatawid si Wang Lin sa palad, at ang kanyang mga mata ay nagningning ng misteryosong liwanag. Para bang walang pakialam niyang hinaplos ang kanyang mga kilay gamit ang kanyang kanang kamay at nagsalita ng dahan-dahan. Si Great Desolation ay hindi isang ordinaryong cultivator. Matapos siyang gisingin ni Wang Lin, napansin niya ang pagkakaiba. Ang braso na ito ay hindi bumababa ng diretsyo, ito ay nakatagilid. Kung na-stimulate ng senior ang kakaibang braso na ito, agad nitong isasara ang kamay. Sa puntong iyon, takot ako ay mahirapan tayong makatakas. Matapos magsalita si Wang Lin, nagsimulang umatras ng ilang hakbang. Ang kanyang kanang kamay na naunang humaplo sa kanyang mga kilay ay bumaba, at habang ginagawa ito, umatras pa siya ng kaunti. Ano ang ibig mong sabihin? Ang mukha ni Great Desolation ay nagbago at ang nakakatakot na mukha ng kanyang orihinal na katawan ay nagsimulang magpakita sa avatar ni Dao Master Miao Yin. Ang malaking kamay ay hindi ganap na nagsara, kaya't nag-iwan ng malaking bahagi ng lupa na bukas. Umatras si Wang Lin ng 10,000 talampakan mula kay Great Desolation at inilagay ang kanyang platform at ang platform ni Miao Yin. Kahit na mapatla ang kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng maliwanag. Mabagal na sinabi ni Wang Lin, nakita ng Junior ang trajectory ng higanteng kamay na ito at gumawa ng hula. Kung mali ang hula ko, maaari tayong magtulungan upang makahanap ng paraan upang makalabas at hindi pahuli, gayunpaman, kung tama ako, maaaring hindi masama para sa atin ang paglitaw ng kamay na ito. Itinaas ni Wang Lin ang kanyang kamay at nagsabi, kung talagang layunin itong dakpin tayong dalawa, ang braso ay dapat bumaba ng diretsyo. Gayunpaman, malinaw na nakatagilid ito ngayon. Ibig sabihin, maaari lamang itong, ang kanang kamay ni Wang Lin ay gumalaw pababa habang nakatagilid hanggang umabot sa isang partikular na anggulo. Pagkatapos, ang kanyang kanang kamay ay biglang sumulong at may damaloy na dugong liwanag mula sa kanyang katawan. Gaya nito, pinagmasdan ni Great Desolation ng masusi ang mga galaw ni Wang Lin. Hindi niya pinigilan si Wang Lin na kunin ang platform ni Miao Yin. Inilabas niya ang kanyang sariling platform at tinago ito. Nag-isip siya sandali at pagkatapos ay may natagpuan siyang kaliwanagan sa kanyang mga mata. Tumingin siya kay Wang Lin. Mas matalino ka pa kaysa sa lumang ibon. Wala itong kinalaman sa pagiging matalino, hula lang. Nilshaken ni Wang Lin ang kanyang ulo. Habang nagsasalita ang dalawa, ang higanting braso na nakatagilid sa ilang sandali ay biglang nanginig na parang tumigil. Tumigil din ang tunog ng hangin at naging tahimik ang paligid. Seryoso ang ekspresyon ni Wang Lin at tinitutok ang buong pansin. Parang isang busog na handa ng palo-oten, naghihintay kung tama ba ang kanyang hula. Malinaw na kumbinsido si Great Desolation sa spekulasyon ni Wang Lin. Nag-focus siya sa sandaling iyon. Eksaktong sa puntong iyon, isang matinis na sigaw ang umalingaw na parang wala ng katapusan. Tumigil ang higanting braso sandali at pagkatapos ay sumigaw mula sa kalaliman ng fog sea. Habang umuukit ang sigaw, nagsimulang gumalaw ang braso.
Tila isang higanti na humahawak ng isang bato, at pagkatapos itagilid ang kamay, ihahagis nito ang bato paaban. Isang makapangyarihang puwersa ang nagmula sa kamay at inihagis sina Wang Lin at Great Desolation paaban. Imposibleng ilarawan ang lakas ng paghagis na ito. Masyado itong mabilis, na parabang ang sirang fog ay naging matalim na mga talim na tumama sa katawan ni Wang Lin at Great Desolation. Bumuo ng isang arko ang braso, at nang maabot nito ang hangganan, bumukas ang 5 daliri. Si Wang Lin at si Great Desolation ay inihagis ng higanting ito tulad ng mga bato papunta sa kalaliman ng ancient tomb. Ang makapangyarihang puwersa mula sa braso ay itinulak silang dalawa paaban. Gumalaw sila ng mas mabilis pa kaysa sa mga third step cultivators. Masyado itong mabilis. Kung wala ang katawan ni Wang Lin na isang ancient god, tiyak na madudurog ang kanyang katawan ng fog na naruroon. Kahit na ang fog ay walang anyo, kapag umabot sa isang tiyak na limitasyon ng iyong bilis, ang walang anyong fog na ito ay magiging pinakamahirap na bagay sa mundo. Narinig ang mga tunog ng pagputok mula sa kanyang katawan at ang dugo ay sumabog. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay dumaan sa fog sa isang kisap mata at inihagis siya papunta sa kailaliman ng ancient tomb. Ngunit, handa na si Wang Lin para dito. Nang itapon siya ng braso, para siyang palasong lumabas mula sa pana. Bumuo siya ng mga layer ng depensa gamit ang kanyang origin energy at lumitaw ang light and shadow shield sa paligid niya. Nang siya ay itapon, walang awa niyang tinapakan ng palad. Ginamit niya ang puwersa ng paghagis at ginamit ang kanyang sariling lakas upang gumalaw ng mas mabilis kaysa kay Great Desolation. Dumaan siya kay Great Desolation at unang nawala sa fog. Kung hindi dahil sa natutunan ni Wang Lin ang batas ng lakas mula sa Black Tortoise, hindi niya magagampanan ito. Kung hindi niya na-control ang puwersa ng rebound, tiyak na masisira ang kanyang katawan. Bagaman nasugatan si Great Desolation, sugatan din si Wang Lin. At higit pa, hindi kayang basahin ni Wang Lin ang taong ito, kaya't sinamantala niya ang pagkakataong ito upang umalis. Ito ang pinakamahusay na desisyon. Sa totoo lang, kung hindi dahil sa pagiging tuso ni Great Desolation at malapit na siyang umatake sa braso, hindi sana ipahayag ni Wang Lin ang kanyang hula. Inisip pa ni Wang Lin na baka nakita na ni Great Desolation ang lahat at nagkunwaring umatake. Wala nang panahon si Wang Lin upang suriin ito ng detalyado, kaya't umalis na lamang siya. Mabilis din si Great Desolation. Lumipad siya tulad ng isang meteor matapos siyang itapon ng braso. Nang makita niyang mas mabilis pang lumipad si Wang Lin kaysa sa kanya, kumislap ang mga mata niya. Dahan-dahan niyang pinakawalan ng kanyang kanang kamay na kanina ay nakasil na. Ang taong ito ay sobrang maingat at sobrang tuso, 3 beses ko nang nais siyang patayin, ngunit nawasak niya ang lahat ng iyon. Nais ko sanang samantalahin ang sandali ng aming paghagis upang lasunin siya, ngunit nakita niya ako at ginamit ang puwersa upang makatakas. Madilim ang ekspresyon ni Great Desolation habang nawawala siya sa fog. Si Wang Lin ay gumagalaw ng sobrang bilis habang ang fog ay sumasalubong sa kanyang mukha. Ang light and shadow shield sa paligid niya ay patuloy na bumabagsak at bumangon. Ang mga layer ng mga restriction na inilagay niya ay unti-unting nagdisintegrate. Ang puwersang nagtutulak sa kanyang katawan ay tumagal ng higit sa kalahating oras bago nagsimulang hamina. Nang bumagal ang kanyang bilis at hindi na siya nasaktan ng fog, pinunasan ni Wang Lin ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Tumingin siya pabalik at kumislap ng malamig ang mga mata niya. Matapos mag-isip sandali, umiwas si Wang Lin at kumuha ng kanyang platform. Pagkatapos umupo, kinuha niya ang platform ni Miao Yin. Pagkatapos, tinamaan ng kanyang kanang kamay ang platform ni Miao Yin, at rumumble ito. Lahat ng mga ron ay lumipad palabas, at isang galaw ng kanyang kamay, ang mga rons ay napunta sa kanyang platform. Nang pumasok ang mga ron sa kanyang platform, kumislap ng malakas ang platform ni Wang Lin. Nagsimula itong lumaki mula 30,000 talampakan hanggang maging 40,000 talampakan. Ang kulay nito ay naging ganap na itim. Para bang magsasanib ito sa fog. Rank 4 na platform. Hindi tumigil si Wang Lin at iniabot ang kanyang kanang kamay, kaya nagpakita pa ng daan-daang mga ron. Ang mga ito ay mula sa mga cultivator na namatay sa sealed land. Naiwan ni Wang Lin ang mga ito habang hindi binabantayan. Matapos kunin ang mga ito, pinagsama niya ang mga ron sa rank 4 na platform. Nagkaroon ng malalakas na tunog at muling lumaki ito. Sa isang kisap mata, naging 50,000 talampakan. Mula sa malayo, ang 50,000 talampakang platform ay sobrang laki at nakakabigla. Ang platform ni Miao Yin ay malapit na sa rank 4, at sa karagdagan ng rune mula kay Wang Lin at mula sa halos 100 na cultivators, umabot ito sa rank 5. Habang nakaupo sa platform, naramdaman ni Wang Lin ang isang divine sense na pumasok sa kanyang isipan mula sa platform. Naranasan na niya ito, kaya hindi na siya nagulat. Matapos suriin ng mabuti, may 2 bagong lugar na lumitaw sa mapa sa kanyang isipan. Ang 5 mapa ay nagsanib at inalis ang belo mula sa halos kalahating bahagi ng tomb. Nang matukoy ni Wang Lin kung nasaan siya, kumurap ang kanyang mga mata.
Narating ko na nga ito. Sa loob ng maikling kalahating oras ng pagkahagis ng braso, nakatawid si Wang Lin sa 3 mapa. Pumunta pa siya sa ika-4 na mapa at nakarating malapit sa gilid ng ika-5 mapa. Ang lugar na ito ay nasa loob ng ancient tomb. Hindi kalayuan kay Wang Lin ay ang hugis ng isang dahon sa ika-5 mapa na nagmamarka ng isang kagubatan. Pamilyar si Wang Lin sa kagubatang ito, dito nakuha ni Greed ang ancient leaf. Dito rin nakita ni Greed ang estatwa na nagdulot sa babae na nakasuot ng pilak na sumigaw sa takot. Ang 7 kulay na estatwa. Kabanata 1457 nawawala isa. Natapos ni Wang Lin ang kanyang rank 5 platform. Sa ika-6 na mapa, hindi matinding fog, ngunit may mga hindi mabilang na spatial rifts dito. Kapag kaunti lang ang pagiging maingat, maaari silang mapunit. May isang 60,000 talampakang platform dito na may mga hindi mabilang na mga ulo na nakakalat sa paligid. Bagamat magulo ang itsura, bumuo ito ng isang skull formation. May isang matandang lalaki na nakaupo sa gitna ng platform na ito, na lasang dugo. Ang matandang lalaki ay nakasuot ng itim at kalahating puti ang kanyang buhok. Ang kanyang mukha ay mabilis na nagbabago mula bata hanggang matanda. Sa pagitan ng kanyang mga kilay ay may marka na parang buwan, ngunit hindi ito marka ng Moon Clan. Sa halip, tila isang devil seal. Kung naruroon si Dao Master Miao Yin, tiyak na magugulat at magiging maingat siya. Ang taong ito ay isa sa 5 master na malubhang nasugatan sa Fallen Land noon, si Devil Master Nine Heavens. Biglang binuksan ni Devil Master Nine Heavens ang kanyang mga mata. May mga kislap ng itim at puti mula sa kanyang mga mata. Ang ika-6, maingay ang boses ni Devil Master Nine Heavens, para bang dalawang lumilipad na espada ang nagdidikit sa isa't isa. Sa ika-4 na mapa, ang fog ay dumadaluyong, na parang maraming mga multo ang umaatungal sa loob. Ang hiyaw na ito ay nakakabigla ng isip at pumuno sa buong lugar. Hindi maraming cultivators ang narito, at habang ang fog ay umaatungal, isang 50,000 talampakang platform ang mabilis na lumilipad paaban. Isang malaki at matipuno na lalaki ang nakatayo sa platform na ito. Ang itaas ng kanyang katawan ay naglalabas ng pakiramdam ng lakas. Tila may malaking wolf shadow na umuungal sa likod niya. Ang platform ay puno ng tuyong dugo at may ilang sugat ang kanyang katawan. Siya ang 3rd step cultivator mula sa Heavenly Wolf Clan na pumunta dito habang tinutugi si Wang Lin. Habang mabilis na umaabante ang platform, seryoso ang kanyang ekspresyon. Ngunit, kumislap ang kanyang mga mata at ang kanyang kanang kamay ay bumuo ng isang sail. Nang pinindot niya ang kanyang kanang kamay sa platform, ang mga rumbling ay umalingaw sa kanyang isipan. Pagkalipas ng ilang sandali, naging labis na malungkot ang kanyang ekspresyon. Isa pang rank 5 platform ang lumitaw. Sana ay malaman ko kung aling 3rd step cultivator ito. Malalim sa loob ng Fog Sea, may mga floating sealed platforms. Sa itaas nila ay isang 50,000 talampakang platform na mabilis na lumilipad sa fog. May isang babae na nakaupo sa platform. Nakasuot siya ng puti at ang kanyang mahabang itim na buhok ay nililipad ng hangin. Walang pakialam ang kanyang ekspresyon. Habang umaabante, bigla siyang nagkunot ng noo at ang kanyang ekspresyon ay naging malamig saglit. Sino kaya ito? Siguro si Miao Yin. Isang saglit na nag-isip ang babae bago patuloy na umaban kasama ang platform. Mas malalim pa sa loob ng ancient tomb kaysa sa lahat sila ay isang lugar na walang fog. Tanging walang katapusang airflow na maaaring magwasak ng lahat. Isang umatungal na sigaw ang umalingaw habang isang hugis na 200 talampakan ang taas ay naglalakad paabant na parang baliw. Hindi mabilis, at ang walang katapusang airflow ay patuloy na sumasalpok sa kanyang katawan, patuloy na lumilikha ng mga sugat at nagiging sanhi ng higit pang galit na pag-ungol mula sa kanya. Sa likod ng taong ito ay isang platform na higit sa 10,000 talampakan ang laki. May isang babae sa pink na nakaupo sa platform. Siya ay napakaakit-akit na kayang magpabighani sa puso at isipan ng marami. Dapat magmadali si Big Brother Tuo Sen. Kung makakapunta ang little sister na ito sa kailaliman ng tomb, nakadepende ito kay Big Brother. Ang babae sa pink ay tinakpan ang kanyang bibig at ngumiti. Ang kanyang magagandang mata ay puno ng alindog at ang kanyang boses ay puno ng pamatay na pagkasway. Kapag pumasok ang kanyang boses sa iyong mga tainga, magdudulot ito ng pangangati sa iyong puso. Tumahimik ka, Diyos na ito. Mangkukulam, sobrang nakakainis ka. Kung patuloy kang maingay, ang Diyos na ito. Bago matapos si Tuo Sen magsalita, muling umalingaw ang kanyang tawa. Maging ang kanyang katawan ay nagsimulang magkulog habang tumatawa siya, na parang isang bulaklak. Gusto ko lang ang iyong magaspang na mga paraan, paano kung tumigil tayo at papayagan kitang magbigay ng kaunting tamis para ilabas ang galit mo, okay? Ang mga ugat sa mukha ni Tuo Sen ay namaga. Sumigaw siya at hindi na pinansin ang babae habang naglalakad paaban. Gradual na nawala sila sa malayo. Ang nakakaakit na tawa ng babae ay patuloy na umaalingaw at naglalagi. Sa ika-5 mapa, si Wang Lin ay nag-iisip.
Malapit na niyang i-withdraw ang kanyang divine sense mula sa platform ng isang sinaunang boses ang nagsimula mag-echo sa kanyang isipan. Ang pagkuha ng rank 5 tomb ay nangangahulugang maaari mong buksan ang pinto ng reincarnation at maging isang taong makakakuha ng aking pamamana, rank siyam ang huling rank. Kung ikaw ay mula sa aking angkan, maaari mong buksan ang pinto ng reincarnation at hanapin ang aking pamamana. Kung hindi mula sa aking angkan, maaari kang pumunta sa aking impyerno, ang Panginoong ito, Yemo. Ang boses na ito ay umalingaw sa isipan ni Wang Lin. Sa sandaling nawala siya, tila ang isipan ni Wang Lin ay naging isa na sa ancient tomb. Sa kanyang tabi, malinaw niyang naramdaman ang apat na mahihinang aura. Ancient Order Yemo, nagulat si Wang Lin. Ito na ang pangalawang beses niyang narinig ang pangalang ito. Ang unang pagkakataon ay mula sa unang henerasyon ng Vermilion Bird. Malinaw na naalala ni Wang Lin ang mga salita ng unang henerasyon ng Vermilion Bird. Hindi gaanong alam ng matandang ito tungkol sa ancient god cultivation, ngunit sa aking panahon, ang kapangyarihan ng mga ancient gods ay nakakagulat. Noon, bagamat ang ancient order na si Yemo ay hindi kasing lakas ng ancient celestial sovereign, natatakot pa rin ang ancient celestial sovereign sa kanya. Nag-isip si Wang Lin ng matagal at pagkatapos, kumislap ang kanyang mga mata. Sa pagiging tuso ni Wang Lin, tiyak niyang naisip na ang mga apat na aura na iyon ay lahat rank 5 o mas mataas na mga platform tulad ng kanya. Nararamdaman ko ang kanilang presensya matapos makuha ang isang rank 5 platform, kaya tiyak na naramdaman din nila ang aking presensya. Ang Ancient Order Tomb ay sobrang kakaiba. Saan kaya ang impyernong binanggit ng boses? Matapos mag-isip sandali, kumislap ang mga mata ni Wang Lin at pinigilan ang mga alon ng pagbabago na dulot ng boses. Tumingin siya sa platform sa ibaba niya. Sigurado na siya ngayon na sa loob ng Ancient Order Tomb, ang mga platform ang susi. Ayon sa boses, kailangan kong gawing rank siyam ang platform bago ang lahat, tumingin si Wang Lin sa kailaliman ng fog. Ayon sa mapa, naroon ang lugar ng misteryosong kagubatan. Doon nakuha ni Greed ang ancient leaf at estatwa. Sinabi rin niya na pagkatapos hawakan ng estatwa, isang vortex ang lumitaw. Nang pumasok siya sa vortex, lumabas siya sa tomb at nakarating sa outer realm. Hindi ko alam kung nariyan pa ang vortex, anuman ang mangyari, kailangan kong bisitahin ang kagubatang iyon. Matapos magdesisyon, pinangunahan ni Wang Lin ang platform upang mabilis na umaban. Nagdasal siya upang mabilis na makarecover. Pinagkalat din niya ang kanyang aura at nagdala ng maraming mga humanoid beasts mula sa fog. Kapag lumapit sila, isang bloodlight ang kumislap at agad silang namatay ng masakit. Ang lakas ng buhay ay pumasok sa katawan ni Wang Lin, kaya mabilis niyang narecover ang kanyang mga sugat. Patuloy siyang pumatay habang umaabante. Pagkatapos ng ilang oras, iniwan ni Wang Lin ang maraming mga bangkay na tinupok ng fog. Pagkatapos ng mahabang panahon, unti-unting tumigil ang platform. Wala ng fog sa harap ng platform, ngunit isang nalalanta, dilaw na liwanag na lumikha ng isang distortion. Binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata at tumingin sa distortion sa harap niya. Ipinakalat ng kanyang divine sense papunta rito, ngunit sa sandaling damakit ang kanyang divine sense sa distortion, tinulak ito ng isang malakas na puwersa. Kumislap ang kanyang mga mata at ang distorted, dilaw na liwanag ay kumilos ng mabilis. Pagkalipas ng ilang sandali, isang phantom leaf imprint ang lumitaw. Ang imprint ay eksaktong katulad ng isang ancient leaf. Inabot ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at isang ancient leaf ang lumitaw. Inihagis niya ang dahon at lumipad ito patungo sa distorted, dilaw na liwanag. Sa kalaunan, ito ay lumapag sa loob ng imprint. Nagkaroon ng malalakas na tunog ng pagkabagsak at maraming mga bitik ang lumitaw na parang ito ay bumabagsak. Isang agwat ang lumitaw sa isang iglap. Agad na inilagay ni Wang Lin ang platform at pumasok sa agwat. Pagkaalis niya, ang agwat ay nagsara at naging isang dilaw na distortion ulit. Isang amoy ng pagkamatay ang dumating kay Wang Lin. Nang mag-appear siya sa isang walang katapusang kagubatan na puno ng mga tuyong puno. Isang nakakagulat na tanawin. Dito nga, ang mata ni Wang Lin ay dumaan sa lugar. Eksaktong kapareho ito ng inilarawan ni Greed. Mabilis na nagmadali si Wang Lin patungo sa gitna ng kagubatan. Ang kagubatang ito ay sobrang laki. Kahit na may bilis si Wang Lin, tumagal din siya ng ilang oras bago makarating sa gitna, kung saan walang mga tuyong puno. May isang vortex na lumulutang sa ibabaw ng lugar na ito. Tila ito ay humahantong sa ibang realm. Dama po si Wang Lin 1,000 talampakan mula sa vortex. Tiningnan niya ang lupa sa ilalim ng vortex at nakita niyang ito ay parang nakaumbok. Para bang may estatwa dito noon, at isang malaking stump na hindi pa nalunod. Ang ancient leaf ay isang makapangyarihang yaman. Dahil dito ito ipinanganak, tiyak may iba pang paraan upang makakuha ng higit pa. Umalis si Wang Lin at tumungo sa isang tuyong puno. Ipinatong niya ang kanyang kanang kamay sa puno at ipinasok ang kanyang divine sense upang suriin.
Ngunit nang pumasok ang kanyang divine sense sa puno, napamura si Wang Lin. Malinaw niyang naramdaman na ang kanyang divine sense ay pumasok sa puno at pumasok sa lupa sa ibaba. Dahil dito, nakita niya ang isang nakakagulat na bagay. Agad na inalis ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at lumundag pataas. Tumingin siya pababa habang lumulutang sa hangin. Ang hugis ng napakalaking kagubatan na ito ay hugis skull. Kaya pala, ang mata ni Wang Lin ay tumagos sa tuyong kagubatan at tumingin sa ibaba. Isang kislap ng lamig ang kumislap sa kanyang mga mata habang inihagis niya ang kanyang kamay at lumabas ang blood sword. Tumama ito pababa. Ang sword energy ay umaatungal habang bumababa. Sa sandaling ito, sa dulo ng ika-4 na mapa, ang matipuno ng Heavenly Wolf Clan ay sumunod sa mapa at pumasok sa ika-5 mapa. Malupit ang kanyang ekspresyon at may halong kasakiman sa kanyang mga mata. Pagkapasok sa ika-5 mapa, inihagis niya ang kanyang kamay at lumitaw ang isang ancient leaf sa kanyang kamay. Nag-aksaya ako ng maraming pagsisikap para magnakaw ng isa sa 2 dahon, ngunit kinuha ni Lingdong ang isa. Nawala siya ng walang bakas, ang dahon na ito ay mukhang ordinaryo, at kung hindi ko nakita na may kapangyarihan itong katulad ng Silang Extermination Clan habang tinutugis ko ang daming maliit na cultivator na iyon, hindi ko sana malalaman ang kahalagahan nito. May marka ng dahon sa dulo ng ika-5 mapa. Baka may iba pang ganito. Lik ng lalaki sa kanyang mga labi at pinangunahan ng platform patungo sa unahan. Kabanata 1458 Pagtanggap. Ang dugo ng espada ay umatungal at mabilis na tumakbo patungo sa lupa na parang kidlat. Nang bumagsak ang dugo ng espada, isang umatungal na sigaw ang umalingaw mula sa lupa. Isang malaking bilang ng tinong bitik ang lumitaw sa lupa at ang kulay lila ay sumak mula sa mga bitik. Mula sa malayo, para itong isang purple na araw na nakatago sa ilalim ng lupa. Habang ang mga kulog ng ingay ay umaalingaw, mabilis na bumagsak ang lupa na nagdulot ng isang malaking pagkakabasag. Patuloy na lumalawak ang pagkabasag at ang lilang liwanag ay kumikislap ng malakas. Nabiyak ang ibabaw na nagbukas ng isang anino sa ilalim. Habang kumikislap ang lilang liwanag, isang purple na python na libu-libong talampakan ng haba ang lumabas mula sa ilalim ng lupa. Ang halimaw na ito ay walang ulo sa harap ng katawan nito, tanging isang bitik na nagpapalabas ng purple na lason patungo sa dugo ng espada. Isang malakas na tunog ang umalingaw at ang dugo ng espada ay tumchuan sa purple na lason at dumiretso sa bitik ng halimaw. Pagkatapos ay tumchuan ito sa buong katawan ng halimaw. Ang mga malupit na sigaw ay umalingaw mula sa lupa. Ang dugo ng espada ay ramagasa at mabilis na dumaan sa ilalim ng lupa. Bumuo si Wang Lin ng isang seal at inilog ang kanyang kamay. Isang malaking palad ang lumitaw at mabilis na bumangga sa lupa sa ibaba. Lahat ng ito ay nangyari sa isang saglit. Sa sandaling lumitaw ang palad, sumipsip ito ng walang katapusang lakas ng pinagmulan. Lumikha ito ng isang malakas na hangin at bumagsak sa lupa. Ang lupa ay yumanig at ang mga tuyong puno ay nagkabasag at nagkalat sa lahat ng direksyon. Nang bumagsak ang palad sa lupa, nagdulot ito ng isang malakas na shockwave na umalingaw sa buong lupa. Hindi pa balalabas. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap ng malamig na liwanag. Habang ang palad ay bumagsak, nagsimula nang bumagsak ang lupa. Ang dumi ay nagkawatak-watak at habang ang mga layer ay nagkakabasag, isang malaking butas ang lumitaw. Isang bahagi ng isang kulay abong puting skull ang lumitaw sa ilalim ng lupa. Ito ay bahagi ng kanang mata. Ang skull na ito ay sobrang laki, at ang bahagi na lumitaw ay tanging kalahati lamang. Mayroong 9 na marka ng bituin sa skull, ngunit ang pang-9 at pangalawang bituin ay malabo. 9 na Star Ancient God. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap at huminga siya ng malalim. Ito ang unang pagkakataon niyang makita ang bangkay ng isang 9 na Star Ancient God. Tiningnan niya ang skull at nagsimulang mag-isip. Agad niyang napansin na ang posisyon ng estatwa ay pinipigilan ng buong skull. Ang layunin ng 7 kulay na estatwa ay upang ipagtabuyan ang ulo ng 9 na Star Ancient God. Nakita ang kalungkutan sa mga mata ni Wang Lin. Siya ay isang Ancient God at noong pumasok siya sa tomb, nakita niya ang hindi mabilang na patay na Ancient Gods. Ang magkasunod na damdamin ng pagkakita sa ulo ng isang Ancient God na may 9 star ay nagdulot ng kalungkutan sa kanyang puso. Patay na pala ang mga 9 na Star Ancient Gods. Dahan-daang dumating si Wang Lin sa pagitan ng mga kilay ng Ancient God, yumuko, at hinaplos ang mga bituin. Wala nang natirang Ancient God power, karamihan dito ay nawala na sa paglipas ng panahon. Habang hinahaplos ang skull, hindi mahirap para kay Wang Lin ispekulahin kung ano ang nangyari noon. Isang napakalaking Ancient God ang pinatay ng 7 kulay na cultivator at pinutol ang kanyang ulo. Isang 7 kulay na estatwa ang inilagay upang silyuhan ang ulo. Habang lumipas ang panahon, ang alikabok ay nagtipon at naging lupa sa paligid ng ulo. Hindi malalaman kung bakit nagsimulang tumubo ang mga puno at ang lugar na ito ay unti-unting naging kagubatan.
Tahimik na nag-isip si Wang Lin habang tinitingnan ng skull sa ibaba at nagkunot ang kanyang noo. Ang lakas ng isang siyam na Star Ancient God ay hindi masukat at ang kanilang katawan ay napakalaki. Maliban na lang kung pinigilan ng Ancient God ang kanilang laki, walang paraan para maging ganito lamang ito. Baka. Kumislap ang mga mata ni Wang Lin at ang katawan niya ay kumislap. Lumipad siya sa loob ng butas ng mata at pumasok sa skull. Napakalaki ng lugar na ito at pagkatapos ng ilang saglit, lumabas si Wang Lin na may hawak na isang piraso ng buto na kasing laki ng kanyang kamay. Ang tatlong pagsubok at 7 kalamidad ng Ancient Gods. Namatay siya habang dumadaan sa pangalawang pagsubok. Umupo si Wang Lin habang tinitingnan ng piraso ng buto sa kanyang kamay at nag-isip. Anong klaseng lugar ang Ancient Order Tomb? Sino ang gumawa nito at ano ang layunin nito? Nag-isip si Wang Lin at inalala ang lahat ng nangyari matapos siyang pumasok. Ang Ancient God ay lubos na misteryoso at kahit ngayon ay hindi pa niya ito lubusang nauunawaan. Ngunit naalala niya ang nakakagulat na eksena mula sa Dao Spirit. Ang pagpapalaki ng Heavenly Dao gamit ang Dao Pill ay hindi magandang paraan. Kailangan kong maghanap ng ibang paraan. Upang mapabilis ang paglago ng Heavenly Dao na nakuha ko. Kumislap ang mga mata ni Wang Lin. Patuloy siyang nag-iisip tungkol dito. Mula rito, malinaw na ninakaw ng 7 kulay na Daoist ang Heavenly Dao, ngunit saan at kanino niya ito nakuha? Wala si Wang Lin na paraan upang malaman ito. Ang focus niya ngayon ay maghanap ng ibang paraan upang palakasin ang Heavenly Dao. Isa pang paraan. Tiningnan ni Wang Lin ang skull sa ibaba at pumasok sa isang matapang na hinuha sa kanyang isipan. Kung sakaling ang 7 kulay na Daoist ay ang Ancient Celestial Emperor. Bago siya makuha ang Heaven-defying Bead, ninakaw niya ang Heavenly Dao, at sa isang dahilan, kailangan niyang palakihin ito. Naramdaman niyang mahirap palakihin ito gamit ang Dao Spirits at kaya nag-set up siya ng isang patibong. Kumislap ang mga mata ni Wang Lin at patuloy niyang sinusuri. Malinaw niyang naaalala na sinabi ng unang henerasyon ng Vermilion Bird na mayroong Ancient God sa kanyang bayan. Bagamat hindi sila ang mga pinuno, naglakas loob ang Ancient God na lumaban sa pinakamataas na pinuno ng mundo. Binanggit ng unang henerasyon ng Vermilion Bird ang isang pangalan, Ancient Order Yemo. Bakit hindi Ancient God Yemo, Ancient Devil Yemo, o Ancient Demon Yemo, kundi Ancient Order? Maaaring ang pangalan ito ay nagpapakita na si Yemo ay hindi isang Diyos, demonyo, o demonyo, kundi isang Ancient Order. Sa oras na umabot ako sa Ascendant Stage sa Demon Spirit Land, sinabi ni Ancient Demon Tajia na ang Ancient Order ay ang unang henerasyon ng mga nilalang na lumalaban sa langit, at nagbigay sila ng buhay sa ikalawang henerasyon ng mga nilalang na lumalaban sa langit. Mayroon ding messenger ng mga langit na lumitaw nang maabot ni One ang katapusan ng kanyang buhay. Maliwanag na isang selyadong Ancient God. Mayroon ding messenger ng mga langit na lumitaw sa Scatter Thunder Clan. Nang masira ko ang kanyang braso, napansin niyang isang Ancient God ako, at tinawag niya akong traitor ng Void Extinction Dao. Ang hininga ni Wang Lin ay naging magaspang at may malabong hinuha siyang naisip. Ang traitor ng Void Extinction Dao, patay na ang Heavenly Dao. Tinawag ako ng messenger ng mga langit bilang ang angkan na pumatay sa Void Dao, ngunit sino ang Void? Baka ito ang 7 kulay na Daoist, ang Ancient Celestial Emperor, na siyang master ng unang henerasyon ng Vermilion Bird. Ngunit kung ito ang katotohanan, maraming bagay ang hindi tumutugma. Bakit isang Ancient God ang messenger ng mga langit? Patay na ang Heavenly Dao, ngunit ano talaga ito? Hindi ang aktwal na katawan nito, ngunit anong klaseng nilalang ito at paano ito nauugnay sa mundong ito? Pagpapalago, baka tayo lahat ay nagpapalago sa Heavenly Dao na posibleng patay na. May kalituhan sa mga mata ni Wang Lin. Kabanata 1459 Pagkakaloob ng Dao. Malaki ang posibilidad na ang ibang pamamaraan na naiisip ng Ancient Celestial Emperor ay may kaugnayan sa Ancient Order. Ibinuyaw ng Ancient Celestial Emperor ang Ancient Order dito, nagplano siya ukol sa Ancient Order at pati na ang 3 angkan. Gusto niyang gamitin ang mga ito upang itaas ang Heavenly Dao. Ang isang tulad ng Ancient Celestial Emperor ay kikilos lamang kapag tiyak na siya ng 100%, kaya't malamang na nagtagumpay siya, pero paano nga ba napatay ang Heavenly Dao sa huli? Gayun din, noong nasa Alliance Star System ako at dumaan sa Divine Retribution, aksidenteng nakabukas ako ng Spatial Rift na nagdala sa isang kakaibang mundo. Dami ng mga Ancient God, Ancient Demon, at Ancient Devil statues doon, may kaugnayan kaya ang lugar na iyon sa Ancient Order Tomb, at may kaugnayan kaya ito sa 7-colored Daoist. Isa pa, halos bawat henerasyon ng Vermilion Bird ay nabilanggo. Lahat ng pahiwatig ay tumuturo sa guro ng Sovereign. Sino nga ba ang guro ng Sovereign? At mayroon din ang babae na nakasuot ng pilak na sumigaw at nagwala nang makita ang estatwa ng 7-colored Daoist. Patuloy niyang sinasabi na hindi niya binuksan ang pinto. Ano ba talaga ang pinto na iyon at bakit sobrang galit ng 7-colored Daoist hanggang magsimula siyang magpatayan?
Ang pintong ito, maaari kaya itong pintong nagdadala sa Heavenly Dao. O isang pintong nagsil sa kanyang kalaban. O, isang pintong patungo sa ibang mundo. O baka naman lahat ng mga hinuha ko ay mali, nakakulot ang noo ni Wang Lin, siya ay nag-iisip hanggang sa puntong ito ayon sa mga pahiwatig na nahanap niya. Hindi siya sigurado sa marami. Nang mabuo ang rank 5 platform, sinabi ng tinig na tinawag ang sarili bilang Aimo, na maaaring dumaan ng mga tao ng kanyang angkan sa Reincarnation Gate upang matanggap ang kanyang pamana. Ang mga hindi kabilang sa kanyang angkan ay maaaring pumunta sa kanyang Earth Palace, ano kayang lugar iyon? Pinagpag ni Wang Lin ang kanyang mga templo at kumislap ang kanyang mga mata. Anuman, ang pag-iral ng Ancient Order Tomb ay tiyak na may kaugnayan sa Seven-Colored Daoist. Ginawa kaya ang lugar na ito upang itaas ang Heavenly Dao, o isang lugar na ginawa ni Yemo upang ipasa ang kanyang pamana matapos siyang mamatay. Tinatawag itong Ancient Order Tomb, maaaring ito ang libingan ni Ancient Order Yemo, habang patuloy siyang nag-iisip, lalong nagiging malabo ang kanyang isipan. Matapos ang ilang oras, nagbuntong hininga siya at itinigil ang pag-iisip tungkol sa mga nakakainis na bagay. Kumislap ang kanyang mga mata at tumingin siya sa mga tuyo at patay na puno sa paligid. Kung hindi ako nagkakamali, ang mga punong ito ay itinanim ng isang tao. Matapos ay seal ng estatwa ang ulo, inabsorb ng mga punong ito ang Ancient God Aura sa loob ng ulo. Ang dahilan kung bakit sila lahat ay natuyo at namatay ay dahil ang lahat ng Ancient God Power sa ulo ay naglaho na sa paglipas ng panahon. Nang walang Ancient God Power, natuyo sila. Nang dumating si Greed dito, isang puno na lang ang natira. Kung hindi siya dumating, malamang ay matutuyo rin ang huling puno. Maaaring sabihing maliban kay Greed, matagal nang walang dumaan dito, pati na ang taong nagtanim ng mga punong ito. Malamang ay itinanim niya ang mga ito at hindi na bumalik. Kumislap ang mga mata ni Wang Lin. Matapos mag-isip ng sandali, ipinakita niya ang isang matatag na tingin. Umupo siya sa pagitan ng mga kilay ng ulo at huminga ng malalim. Pagkatapos ay nagsagawa siya ng mga seal at ang maraming mga restriction ay pumuno sa kalangitan, bumuo ng isang protektibong pader. Tinawag din niya ang Thunder Tattoo at itinago ito sa kalangitan. Ang siyam na kulay na apoy ay lumitaw din, at pati na rin ang dugo ng espada ay itinatago sa kalangitan ni Wang Lin. Lahat ng kanyang paghahanda ay pinagsama-sama upang bumuo ng isang malakas na killing formation. Kung may sino man na magtatangkang pumasok ng walang pag-iingat, sila ay matrap sa killing formation na ito. Matapos mag-set up ng mga depensa, hindi nagatubili si Wang Lin na ibuhos ang lahat ng kanyang Ancient God Power sa ilalim ng ulo. Ang ulo ay parang isang walang katapusang hukay. Kahit gaano karaming Ancient God Power ang ibinuhos ni Wang Lin, walang pagbabago. Unti-unting dumaan ang oras, ngunit hindi huminto si Wang Lin sa pagpour ng Ancient God Power sa ulo. Ang mga Ancient God Stars sa pagitan ng kanyang mga kilay ay nagsimulang kumislap. Habang ang 6 na bituin ay umiikot, mas maraming Ancient God Power ang rumagasa. Pagkalipas ng ilang oras ng pagpapakain ni Wang Lin sa ulo gamit ang kanyang Ancient God Power, napansin niya ang isang pagbabago sa ulo. Ang mga tuyo na puno ay tila nakatanggap ng nourishment at nagsimulang magpakita ng mga senyales ng buhay. Gayunpaman, kung nais niyang buhayin lahat ng mga puno dito, hindi lamang ito mangangailangan ng sobrang oras, kundi wala ring sapat na Ancient God Power si Wang Lin. Matapos mag-isip ng sandali, pinili ni Wang Lin na hindi buhayin silang lahat at tutok ang kanyang Ancient God Power sa 19 sa mga puno. Dumaan ang oras. Ang 19 na puno ay unti-unting nagbago mula sa tuyo na estado habang dumarami ang sigla na bumabalik. Ang kanilang mga katawan ay naibalik sa orihinal na kulay at ang proseso ng restoration ay patuloy na umakyat. Ang prosesong ito ay sobrang nakakabagot. Habang pinapanatili ni Wang Lin ang pagpasok ng Ancient God Power, itinuro niya ang kanyang kanang kamay sa pagitan ng kanyang mga kilay at lumitaw ang Emperor Furnace sa harap niya. Ang Emperor Furnace ay maaaring maging malaki o maliit. Ngayon, ito ay may sukat na 100 talampakan. Magulo ang loob nito at maririnig ang mahihinang mga sigaw. Hinati ni Wang Lin ang kanyang isip sa dalawa, pagkatapos ay gumawa siya ng seal at tinuro ang furnace. Ang chaos sa loob ng furnace ay nawala at isang itim na dagat ang lumitaw sa harap ni Wang Lin. Ang dagat na ito ay patay at walang alon. Isang malaking dami ng mga poisoned Just Flame Souls ang nasa loob nito. Retirahin. Tinuro ni Wang Lin ang harapan at tila ang Poison Ocean ay umapoy. Maririnig ang mga malalalim na ungol at malaking alon ang bumuo ng mga whirlpool na magulo. Ang dagat na ito ay gawa mula sa Great Desolation's Poison kasama ng Dao Master Miao Yin's Just Flame Souls. Pagkatapos ko itong i-refine, magiging isang malakas na poison treasure. Tahimik ang ekspresyon ni Wang Lin at nagsimula siyang mag-refine. Ang dagat sa loob ng Emperor Furnace ay patuloy na umuungol ng mas malakas. Ang hindi mabilang na mga Just Flame Souls ay nagpapalabas ng matutulis na sigaw. Ang mga tinig na ito ay matinis at mahirap pakinggan.
Buti na lang at ito ay napigilan ng Emperor Furnace, kaya nang umabot sa labas, ang mga tunog ay hamina ng malaki. Ang malalakas na tunog ng kulog ay walang tigil at maraming itim na usok ang lumulutang sa ibabaw ng dagat. Ang itim na usok ay ang dagat na na-refine sa gas, at ito ay mabilis na pumuno sa buong Emperor Furnace. Ngunit, hindi kumakalat ang itim na usok, patuloy itong nagtitipon. Nang magtipon ito sa isang punto, naging itim na ulap ito. Pagkatapos, mga patak ng itim na ulan ang bumagsak pabalik sa dagat. Nagkaroon ng isang siklo, ngunit nang ang dagat na tubig ay naging ulan, mas kaunti na ito. Hindi dahil nabawasan ng poison, kundi dahil ang poison ay naging mas condensed. Pagkalipas ng ilang oras, unti-unting dumami ang itim na ulap sa loob ng Emperor Furnace at patuloy na bumabagsak ang ulan. Ang mga alon ay umuungol, at habang pinipino ni Wang Lin, ang antas ng dagat ay bumaba. Pagkatapos ng 3 araw ng tuloy-tuloy na ulan, kalahati na lang ng dagat ang natira. Ang kulay ng dagat ay ngayon ay madilim na itim, at wala ni isang divine sense ang makakapasok dito. Ang poison sa loob ay naging mas nakakatakot. Nakita ni Wang Lin na wala namang kakaibang nangyari at patuloy na pinipino ang Poison Ocean, siya ay huminga ng maluwag. Inilabas niya ang kanyang kamay at nawala ang Poison Ocean at pinalitan ng isa pang realm. Ang realm na ito ay puno rin ng isang walang katapusang dagat, ngunit ang dagat na ito ay kulay lila at puno ng bihirang Joss Flame Souls. Nasa ilalim ng dagat si Esteemed Lingdong. Ang mga kamay niya ay nagbuo ng seal habang pinipino ang mga Joss Flame Souls ng mabilis. Sinusubukan niyang ipagkaloob sa kanya ang Joss Flames upang siya'y makuha. May isang napakabigat na estatwa sa likod ni Esteemed Lingdong. Ito ay ang estatwa ng Diyos-Diyosan mula sa angkan ni Lingdong. Ang estatwa na ito ay nagbibigay ng liwanag, at ang lahat ng Joss Flame Souls na napapalibutan ng liwanag na iyon ay nagpakita ng kalituhan at pakikisalamuha. Ang ilang Joss Flame Souls ay na-convert na, ibinigay ang kanilang Joss Flames kay Lingdong upang maabsorb. Ang mukha ni Esteemed Lingdong ay resado at puno ng kasiyahan. Nang makita ito ni Wang Lin, bahagya siyang kumunat ng noo. Ang mga Joss Flame Souls na ito ay pag-aari ni Dao Master Miao Yin, at kahit si Esteemed Lingdong ay kakailanganin ng mahabang panahon upang i-convert ang mga ito. Bagaman hindi nagmamadali si Wang Lin, mapanganib ang Ancient Order Tomb. Kung mapapabilis niya ang pagsipsip ni Lingdong at matutulungan siyang makapasok sa ikatlong hakbang, malaking tulong ito para kay Wang Lin. Habang nag-iisip, hinati ni Wang Lin ang bahagi ng kanyang Divine Sense papunta sa Emperor Furnace. Pagkatapos, lumitaw ang kanyang imahe sa langit sa ibabaw ng lila na dagat. Ancient Slave. Isang maharlikang tinig ang umalingaw sa loob ng Emperor Furnace. Binuksan ni Esteemed Lingdong ang kanyang mga mata at ipinakita ang sigasig at paggalang. Mabilis siyang lumipad patungo sa dagat. Tumigil siya 100 talampakan mula kay Wang Lin at lumuhad sa hangin. Ancient Slave Lingdong ay bumabati kay Master. Nais ko po sanang malaman kung may nais na ipagawa si Master sa akin. Malupit na tumingin ang imahe ni Wang Lin kay Esteemed Lingdong. Matapos ang matagal na sandali, dahan-dahan niyang sinabi, bibigyan kita ng isang spell. Naniniwala akong sa iyong antas ng cultivation, madali mong matututuhan ito. Sa spell na ito, maaari mong sumipsip ng mga Joss Flames dito at makapasok sa tunay na ikatlong hakbang. Biglang itinaas ni Esteemed Lingdong ang kanyang ulo at ang kanyang mga mata ay napuno ng sigasig. Naglaan siya ng buong buhay upang maging isang third step cultivator, ngunit dahil sa kakulangan ng Joss Flames, napigilan siya. Kalimutan na ang epekto ng Dream Daw ni Wang Lin at ng Emperor Furnace. Kung ibibigay sa kanya ni Wang Lin ang ganitong pagkakataon, kahit na wala siyang anumang impluwensya mula rito, handa pa rin siyang sumunod kay Wang Lin. Hanggat matutupad niya ang kanyang Dao, handa siyang gawin ang lahat para dito. Itinaas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at itinutok ito. Isang seal ang sumabog patungo kay Lingdong. Hindi ito pinigilan ni Lingdong, pinayagan niyang tumagos ito sa kanyang noo at tumama sa kanyang origin soul. Dao Spell Fuse. Agad na unawain ang spell na ito. Inalis ni Wang Lin ang kanyang tingin. Labis siyang nasiyahan sa pagkuha kay Esteemed Lingdong. Sa tulong ng Emperor Furnace at iba pang mga pamamaraan, hindi siya natatakot na magtaksil si Lingdong. Kung makakakita ako ng isa pang early stage third step cultivator, hindi magiging mahirap makipaglaban sa kanila kapag narito si Lingdong. Kung maaari ko silang makuha at gawing isa pang ancient slave, naalis na ang divine sense ni Wang Lin mula sa langit sa ibabaw ng dagat at bumalik sa kanyang katawan. Samantala sa labas, ang matipunong lalaki mula sa Heavenly Wolf Clan ay mabilis na lumilipad sa kanyang rank 5 platform. Lalong lumalapit siya sa lokusyong ito. Hindi na malayo, 3 araw na lang at makararating na ako roon. Kung makuha ko ang siyam na mga dahon na ito, magagamit ko ang aking Heavenly Wolf Dao at mi-seal ito para manatili sa akin magpakailanman. Kahit na ako ay nasa early stage pa lang ng Nirvana Void, magiging ako ang pinakamalakas na early stage Nirvana Void cultivator.
Ang mga mata ng matipunong lalaki ay puno ng kasiyahan habang pinapalakas niya ang bilis ng platform na tumataas pa. Kabanata 1464 na kasiyahan. Binigyan ni Wang Lin si Esteemed Lingdong ng Fuse Dao spell. Pagkatapos, kumilos ang kanyang katawan at dahan-dahan siyang lumubog sa ilalim ng dagat. Talaga siyang may angking talino. Kung wala iyon, hindi siya makararating sa kalahating hakbang ng ikatlong hakbang. Ganap na naunawaan ni Esteemed Lingdong ang Dao spell pagkatapos ng ilang oras. Bagaman hindi kasing lalim ng pagkaunawan ni Wang Lin, sapat na ito upang harapin ang mga Joss Flame Souls na walang amo. Nag-alab ang dagat sa loob ng Emperor Furnace hanggang sa bumuo ito ng isang malaking vortex. Sa gitna nito si Esteemed Lingdong. Ang kanyang mga mata ay nagbigay ng isang misteryosong liwanag habang ginagamit niya ang Dao spell na ibinigay ni Wang Lin upang magsanib sa mga Joss Flame Souls. Nakaupo pa rin si Wang Lin sa labas ng Emperor Furnace habang patuloy na ginagamit ang kanyang Ancient God Power upang alagaan ang 19 na puno. Sa kasalukuyan, hindi na mukhang matamlay ang mga puno. Nagbigay sila ng malakas na buhay, at nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng pagtubo ng mga dahon. Matapos ilihis ang kanyang tingin, iniwasin ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at nagbukas ng isang puwang patungo sa kanyang storage space. Inabot niya at kinuha ang nakasil na babae mula sa Silang Extermination Clan. Bagaman hindi kahanga-hanga ang hitsura ng babae, siya ay maganda pa rin. Ang kanyang itim na buhok ay nakatikip sa isang bahagi ng kanyang maputlang mukha at ang kanyang mga mata ay nakapikit. Ang kanyang mahiyain na ekspresyon ay magpapaisip sa mga tao na alagaan siya. Ano ang pangalan mo? Matapos siyang kunin, inalis ni Wang Lin ang bahagi ng seal upang magising siya, ngunit nakapikit pa rin ang kanyang mga mata. Pagkarinig ng tanong ni Wang Lin, kumurap ang kanyang pilik mata at dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang mga mata. Maganda ang mga mata niya, malinaw ang puti at itim, ngunit sa ngayon, puno ng takot. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi at hindi kayang tumingin kay Wang Lin. Nang tingnan siya ni Wang Lin, hindi niya maiwasang maalala ang isang ibang mukha na puno ng parehong takot at hiya. Ang tanging pagkakaiba ay ang mga mata na iyon ay naglalaman din ng matinding determinasyon at puot. Napakaganda ng pagkakapareho kay Yao Zizo, ang mga mata ni Wang Lin ay unti-unting lumamig at dahan-dahan niyang sinabi, "Ano ang pangalan mo?" Ang tinig ng babae mula sa Silang Extermination Clan ay nanginginig at pabulong niyang sinabi, "Jiman, Feng Jiman." Jiman, magandang pangalan. Ikaw ay namatay na ng 2 beses. Paano ka nakaligtas? Ang tinig ni Wang Lin ay kalmado, ngunit isang presyon ang kumalat at bumalat sa babae. Ako ay alila ni Dao Master Miao Yin. Nahuli mo ako, kaya tiyak na papatayin ka niya. Kinagat ng babae ang ibabang labi at tiningnan si Wang Lin. Nandoon pa rin ang kanyang mahiyain na ekspresyon, ngunit pinipigilan ito ng buong lakas. Dahan-daang sinabi ni Wang Lin, hindi siya makakapasok sa Ancient Order Tomb. Pagkarinig ng babae nito, lalong kumyuli ang kanyang mukha. Isa siyang matalinong tao, kaya agad niyang naunawaan ang ibig sabihin ni Wang Lin. Imposible. Hindi maaaring napatay ang avatar ng Dao Master. Natakot ang babae at pati na rin ang kanyang tinig ay tumalim. Malupit na tumingin si Wang Lin sa babae at hindi nagbigay ng paliwanag. Inilog niya ang kanyang kamay at isang jade ang lumipad. Tumama ang jade sa kanyang noo at ang eksena ng pagkamatay ng avatar ni Dao Master Miao Yin ay lumitaw sa kanyang isipan. Ang babae ay malapit kay Dao Master Miao Yin, kaya marami siyang alam tungkol sa mga spell nito. Mayroon siyang sariling pamamaraan upang matukoy kung totoo o hindi ang impormasyon sa jade. Lalo pang pamatla ang mukha ng babae. Hindi mahirap para sa kanya makita na ito ay totoo. Sa ilalim ng pag-atake mula kay Wang Lin at ng Great Desolation, wala nang pagkakataon ng avatar ni Miao Yin, na ang cultivation ay pinigilan, na makaligtas. Partikular, ang pagtingin sa Great Desolation na tinutukoy ang avatar ni Miao Yin ay nagbigay daan upang mawala ang kanyang huling pag-asa, at siya'y nanginginig. Ang aking pasensya ay may hangganan. Kung hindi mo sasagutin ang aking tanong, wawasakin ko ang iyong kaluluwa. Ang tinig ni Wang Lin ay unti-unting lumamig. Alam niyang may kakaibang nangyayari sa Silang Extermination Clan, kaya hindi niya direktang ginamit ang Soul Search ngunit pinaghihirapan muna ang kanyang paglaban. Lalo pang lumakas ang takot sa mga mata ng babae. Alam niyang wala na siyang pagkakataon na makaligtas. Patay na ang kanyang amo, at isinara ang kanyang landas ng pagtakas. Dahan-daang sinabi ni Wang Lin, wala kaming malalim na galit noon. Kahit na ikaw ay naghunting sa akin, pinatay kita minsan, kaya maaari itong mabawi. Kung makikipagtulungan ka, hindi kita papatayin, at maaari pa kitang palayain. Nag-isip saglit ang babae at pabulong na nagsabi, ang mga miyembro ng aming Silang Extermination Clan ay may 3 buhay. Nagliwanag ang mga mata ni Wang Lin at mabilis na nagtanong, galing sa anong spell? Kinagat ng babae ang ibabang labi at mahinang sinabi, hindi ito spell. Kapag ipinanganak ang mga tao ng aming Silang Extermination Clan,
dinadala kami ng matandang miyembro ng clan upang sumamba sa ninuno. Pagkatapos sumamba sa ninuno, magkakaroon kami ng 3 buhay. Hinahanap mo ang kamatayan. Tinutokso mo akong magtago ng mga bagay mula sa akin. Dahil ikaw ay nag-aanyaya sa iyong kamatayan, huwag mo akong sisihin. Isang kislap ng puot ang lumitaw sa mga mata ni Wang Lin habang itinaas ang kanyang kanang kamay at tinamaan ang noo ng babae. Punong-puno ng takot ang mga mata ng babae. Sumigaw siya, wala akong itinatagong anuman. Kapag ipinanganak ang mga miyembro ng aming clan, wala silang clan mark. Tanging pagkatapos ng pagsamba sa ninuno ay lumalabas ang clan mark, at magkakaroon kami ng 3 buhay. Itinigil ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay 3 pulgada mula sa noo ng babae at malamig na tinutok ang kanyang mga mata sa kanya. Paano ginagamit ang Silang spell mula sa Silang Extermination Clan? Ibinubuhos namin ang aming buhay at binubuksan ang clan mark. Ang kapangyarihan ng ninuno ay lumalabas mula sa mark at isinasagawa ang seal, mabilis na sumagot ang babae sa takot. Pagkatapos niyang magsalita, biglang bumangon ang kanang kamay ni Wang Lin sa noo ng babae at sinimulan niyang gamitin ang soul search. Gumulong-gulong ang isipan ng babae at walang itinagong paglaban habang nilusong ni Wang Lin ito. Sa antas ng cultivation ni Wang Lin, madali niyang sinusuri ang kanyang alaala nang hindi nasasaktan ang kanyang kaluluwa. Matapos malaman ng lahat ng kanyang alaala, nagliwanag ang kanyang mga mata at ang kanyang kanang kamay ay dumaan sa kanyang noo at inalis ang clan mark mula sa kanyang noo. Sa isang galaw ng kamay, ang seals ay pumuno sa katawan ng babae at inilagay siya sa loob ng kanyang storage space. Pagkatapos, nagmuni-muni si Wang Lin habang tinitingnan ang kumikislap na clan mark sa kanyang kamay. Ang Silang Extermination Clan ay isang napakakakaibang clan. Hindi sila konektado sa dugo kundi nanghuhuli ng mga sanggol, at kung makakaligtas sila sa pagsamba sa ninuno, magiging bahagi sila ng kanilang clan. Mataas ang tsansa ng kamatayan, at matagal nang nawala ang altar ng Silang Extermination Clan. Sa kasalukuyan, kakaunti na lamang ang mga miyembro ng Silang Extermination Clan. At dahil nakalagay ang clan mark sa kanila, hindi sila mamamatay kapag nawala ng clan mark, at pati na rin ang kanilang cultivation level ay hindi bababa. Hindi na sila magiging bahagi ng Silang Extermination Clan. Ang isa pang kapansin-pansin na aspeto ng Silang Extermination Clan, bukod sa kanilang kakaibang silang spell, ay ang kamanghamanghang 3 buhay spell. Maaaring kunin ito at gamitin sa ibang tao. Pagkatapos tingnan ng Silang Extermination Clan mark, tahimik na inilagay ito ni Wang Lin. Tungkol naman sa babae, wala siyang balak patayin siya. Wala silang galit at kinuha niya ang clan mark nito. Pagkatapos nilang lisanin ang Ancient Order Tomb, papalayain niya lang siya. Pagkatapos niyang ilagay ang clan mark, biglang tumingala si Wang Lin sa 19 na puno na kanyang inaalagaan. Ang mga punong ito ay puno ng buhay at napakaberde. Maraming mga dahon ang lumitaw sa mga puno. Gayunpaman, wala ni isa sa mga dahon ng mga ancient leaves, kaya patuloy siyang nagbigay ng ancient god power sa mga ito. Isang puno ang mukhang puno ng taglagas, at unti-unting naligas ang mga dahon nito. Isang dahon na lamang ang natira at hindi naligas. Bilang resulta, lahat ng ancient god power na pumasok sa puno ay damaloy patungo sa dahon na iyon. Tahimik na tinitigan ito ni Wang Lin, at matapos sumipsip ng malaking halaga ng ancient god power, kumislap ang dahon. Gayunpaman, isa pa rin itong karaniwang dahon at walang aura ng isang ancient leaf. Sa isang saglit, ang ugat ng dahon ay lumuwag na parang malalaglag na. Pinagmasdan ito ni Wang Lin ng mabuti at bumagsak ang dahon mula sa puno. Dahan-dahan itong bumagsak sa lupa at naging isang ordinaryong dahon. Hindi na tumanggap ng ancient god power ang puno at dahan-daang natuyo hanggang maging alikabok. Nagsimulang magmuni si Wang Lin. Sa puntong ito, nagsimulang malaglag ang mga dahon sa natitirang 18 na puno. Kung titingnan ito, mukhang pareho sa nangyari kanina. Kung magpapatuloy ito, ang malaking halaga ng oras at ancient god power na ginugol ni Wang Lin ay mawawala. Bakit ganito? Baka nagkamali ako. Ancient leaf, ancient leaf, ancient leaf. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap na para bang may napansin siyang isang bagay. Bigla siyang tumayo at tumingin sa 18 punong nasa harap niya. Huminga siya ng malalim at hamihip ng hangin. Isang malakas na hangin na puno ng kanyang hininga ang dumaan patungo sa 18 na puno. Habang dumadaan ang hangin, nalaglag ang mga dahon mula sa 18 na puno, na nag-iwan ng 18 dahon. Hinay pa ng hangin ng mga ito, at tila kinuha ang aura sa loob, at nagsimulang magbigay ng isang maliwanag na liwanag. Ang mga mata ni Wang Lin ay puno ng kasiyahan at iniabot niya ang kanyang kanang kamay patungo sa walang hanggan. Ang 18 dahon ay kumawala mula sa mga puno at lumipad patungo kay Wang Lin. Ancient leaves. Hindi natapos ang unang kasiyahan nang dumating ang ikalawa. Ang poison ocean sa loob ng Emperor Furnace ay nawala at naging 9 na patak ng lason na magpapahanggang kahit kay Great Desolation. Bawat patak ng lason ay puno ng walang katapusang Just Flame Souls at Heavenly Poison. Dumating ang ikatlong kasiyahan.
Sa ibang dimensyon ng Emperor Furnace, si Esteemed Lingdong ay nakasipsip na ng lahat ng Just Flame Souls mula sa Purple Sea at sa wakas ay nakamit ang mahalagang kalahating hakbang. Naging isang tunay na third step cultivator na siya. Ang vortex ay mabilis na umikot at tumalon si Esteemed Lingdong palabas. Ang kanyang mga mata ay puno ng sigasig at isang makapangyarihang aura ang sumabog mula sa kanya. Walang katapusang Just Flames ang lumitaw sa paligid ni Lingdong tulad ng mga ilusoryong laso. Ito ay isang natatanging katangian ng mga third step cultivator. Matapos ang ikatlong kasiyahan ay dumating ang ikaapat. Ang malalakas na tunog ng kulog ay umalingaw sa langit sa ibabaw ng kagubatan. Isang platform na 50,000 talampakan ang dumaan sa pagkagambale ng langit. Isang matipunong lalaki ang nakatayo sa platform. Nagulat siya dahil hindi niya inasahan na makita si Wang Lin dito.